50,000 piso. Yan ba ang halaga ng buhay ng nanay ko para sa'yo? Isang sampal ng katotohanan ang dumapo sa pisngi ni Clarissa, ang bilyonaryong kinalimutan ang pinagmulan. Habang siya ay nagpapakasasa sa karangyaan ng Manila, ang asawa niyang hiniwalayan na si Manuel ay nagbebenta na ng sariling dugo para lamang may maipambili ng gamot ni Lola Rosa. Ang akala niyang pagtupad sa tungkulin ay isa palang malaking pagkukulang na wawasak sa kanyang puso. Magagawa pa kaya niyang bawiin ang mga taong ipinagpalit niya sa pera? O huli na ang lahat para sa isang anak na nagbulag-bulagan? Magkano ba ang kailangan mo para tuluyan mo nang iwan ang nanay ko at hindi na magpakita pa sa amin? Sabihin mo lang ang presyo, Manuel. Huwag na nating pagandahin pa ang usapan. Alam nating pareho na pera lang naman ang habol mo, kaya ka nananatili sa bulok na bahay na ito. Ang boses ni Clarissa ay matalim pa sa labaha. Bawat salita ay tila may lason na humihiwa sa katahimikan ng maliit na silid. Nakatayo siya sa gitna ng sala, suot ang isang mamahaling puting dress na hinding-hindi babagay sa maputik na daan ng kanilang baryo. Ang bawat kislap ng kanyang diamanteng alahas ay tila nanunumbat sa karukhaan ng paligid. Sa kanyang harapan, nakaluhod si Manuel sa tabi ng isang papag. Ang kanyang mga kamay na magaspang at puno ng kalyo mula sa pagtatrabaho sa bukid at paglalaba ay may hawak na basang bimpo. Maingat niyang pinupunasan ang noo ni Lola Rosa, ang ina ni Clarissa, na tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili, payat, namumutla, at halos hindi na makahinga ng maayos. Isang mulas na balde ang nasa tabi ni Manuel. Ang bawat pagpiga niya sa bimpo ay naglalabas ng tunog ng tubig na bumabagsak pabalik sa lalagyan. Isang tunog na tila nagbibilang ng bawat segundong tiniis niya sa loob ng 5 taon. Habang si Clarissa ay abala sa pagpapatakbo ng kanyang imperyo sa Manila, si Manuel ang naririto sa mundong kinalimutan na ng kanyang asawa. Ang miro ng pagsasakripisyo ay nakaukit sa bawat guhit ng mukha ni Manuel, ngunit para kay Clarissa, ang lahat ng iyon ay isa lamang palabas, isang maruming taktika para makakuha ng mas malaking parte sa kanyang yaman. Inilabas ni Clarissa ang isang makapal na bundle ng pera mula sa kanyang Hermes na bag at marahas itong ibinalibag sa ibabaw ng malatlat na lamesa. Ang tunog ng pagbagsak ng pera ay tila isang malakas na sampal sa dignidad ng lalaking hindi man lamang tumitingin sa kanya. Ayan, higit pa yan sa kikitain mo sa pagsasaka sa loob ng 10 taon. Kunin mo na yan at umalis ka na bago ko patawagin ang mga security ko. Dahan-dahang itinigil ni Manuel ang kanyang ginagawa. Hindi siya tumingin sa pera. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mukha ni Lola Rosa, na tila doon lamang siya nakakakuha ng lakas na huwag sumabog. Ang kanyang puso ay parang pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Ang bawat tibok nito ay puno ng pagod, puyat, at isang uri ng sakit na hindi kayang gamutin ng kahit anong halaga ng salapi. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang sariling mga kalamnan, ang panunuyo ng kanyang lalamunan na tila puno ng buhangin. Sa wakas, dahan-dahang inanggat ni Clarissa ang kanyang kamay para hawakan ang balikat ng kanyang ina, isang kilos na puno ng pagpapanggap para sa kanyang sariling konsensya. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri sa balat ng matanda, isang hindi inaasahang lakas ang nagmula kay Lola Rosa. Sa kabila ng kanyang panghihina, pilit na itinaas ng matanda ang kanyang nanginginig na kamay at marahas na tinabig ang kamay ng sarili niyang anak. Huwag! Huwag mo akong hawakan! Ang paos at basag na boses ni Lola Rosa ay umalingaw-ngaw sa silid. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagmamahal para sa kanyang kaisa-isang anak, ngayon ay puno ng pait at matinding pagkasuklam. Wala akong anak na amoy pera, pero masahol pa sa basura ang kaluluwa. Lumayas ka rito, Clarissa. Ibigay mo ang pera mo sa mga demonyong katulad mo. Si Manuel ang tunay kong anak. Siya ang nanatili nung ikaw ay nagpapakasasa sa karangyaan mo. Tila tumigil ang mundo para kay Clarissa.
Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila gumuho sa isang iglap. Ang kusokep ay dumating ng walang babala. Hindi lamang siya itinakwil ng kanyang ina, kundi harap-harapan din siyang ipinahiya sa harap ng lalaking itinuturing niyang basura. Ang kanyang mga paa ay tila nabaon sa semento, hindi makagalaw, habang ang lamig ng aircon ng kanyang sasakyan sa labas ay tila pinalitan ng nakakapansong init ng kahihiyan sa loob ng kubong yon. Hindi pa natatapos ang lahat ng marinig niya, ang isang malakas na boses mula sa labas ng bukas na pinto, si Aling Marites, ang pinakamaingay na kapitbahay at ang saksi sa bawat gabing umiiyak si Manuel dahil sa hirap, ay nakatayo roon kasama ang iba pang mga taga-baryo. Hoy Clarissa, akala mo ba mabibili mo ang lahat? Nakita naming lahat kung paano ibenta ni Manuel ang huling pag-aari niya, pati ang sarili niyang dugo sa ospital, para lang may maipakain at maipagamot sa nanay mo, habang ikaw ay nasa balita at nagpapakitang gilas sa Manila. Wala kang utang na loob. Ang ganda ng bihis mo, pero mas mabaho ka pa sa kanal ng baryong ito. Ang sigaw ni Aling Marites na sinundan ng mga bulungan ng pagsang-ayon ng mga tao. Ang gimaga salitang ibenta ang sarili niyang dugo ay tila mga karayom na isa-isang bumaon sa puso ni Clarissa. Tumingin siya kay Manuel at sa unang pagkakataon, napansin niya ang maliliit at mapuputlang peklat sa braso nito, mga bakas ng karayom na hindi niya napansin dahil sa kanyang sariling katarata ng kapalalon. Ang kanyang tuhod ay biglang nanghina. Ang hanging nilalanghap niya ay tila naging laso na sumasakal sa kanyang dibdib. Nakatitig lamang siya sa kanyang ina, na ngayon ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Manuel. Tila ito ang kanilang tanging salbabida sa gitna ng unos. Ang bawat patak ng luha na nagsisimulang mamuo sa mga mata ni Clarissa ay hindi luha ng pagsisisi, kundi luha ng isang pagkabigla na ang mundong akala niya ay kontrolado niya, ay matagal na palang gumuho ng hindi niya nalalaman. Bakit parang mas mayaman pa si Manuel sa kanyang kahirapan kaysa sa akin na nakatuntong sa ginto? Ito ba ang bunga ng lahat ng aking pagsisikap, ang maging isang banyaga sa sarili kong tahanan at isang kaaway sa paningin ng nagbigay sa akin ng buhay? Tumalikod si Manuel, hindi para kunin ang pera, kundi para kumuha ng panibagong baso ng tubig para kay Lola Rosa. Tuluyang binabaliwala ang presensya ng bilyonaryong babae sa kanyang likuran. Ang katahimikan ni Manuel ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Ito ay katahimikang nagdedeklara na sa loob ng bahay na ito, ang pera ni Clarissa ay walang silbi. Nakatayo si Clarissa sa pintuan, sa pagitan ng kanyang marangyang sasakyan at ng maruming sahig ng kanyang nakaraan. Sa bawat tibok ng kanyang puso, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Isang tanong na magmumulto sa kanya sa mga susunod na gabi. Ano nga ba ang tunay na halaga ng isang anak na nagbayad ng utang sa pamamagitan ng tseke, ngunit nakalimutang magbayad sa pamamagitan ng pagmamahal? Huwag mong isipin na kasalanan ko ang lahat ng ito, Clarissa. Ginawa ko ang lahat, pero sadyang matigas ang ulo ni Manuel at sadyang mapili ang Nanay Rosa mo pagdating sa pagkain at gamot. Ang boses ni Elena ay tila isang basag na plaka na pilit naghahanap ng kakampi sa gitna ng katahimikan. Kasunod ng bawat salita niya ay ang tunog ng kanyang mga takong na humahampas sa maruming sahig. Isang tunog na tila nagmamadaling takpan ang mga butas ng kanyang mga kasinungalingan. Kakapasok pa lamang nila sa loob ng bahay matapos ang masakit na eksena sa labas. At heto si Elena, ang pinsang pinagkatiwalaan ni Clarissa ng lahat, ay abalang-abala sa pagpunas ng pawis at pag-aayos ng kanyang mamahaling hikaw. Inilibot ni Clarissa ang kanyang paningin sa loob ng kusina. Ang bawat sulok ay tila isang piping saksi sa isang krimen ng kapabayaan. Ang kisame ay may mga itim na mantsa ng amag mula sa mga tumutulong ulan na hindi kailanman naayos. Ang bawat hakbang niya ay sinusundan ng alikabok na sumasayaw sa liwanag na nanggagaling sa bintanang may mga basag na salamin. Hindi ito ang bahay na binuo niya sa kanyang isipan mula sa mga ulat ni Elena. Ang akala niya ay isang palasyo ng kaginhawaan para sa kanyang ina
ang ipinapatayo niya. Ngunit ang tumambad sa kanya ay isang guhong alaala ng kahapon. Dahan-dahang lumapit si Clarissa sa lumang refrigerator na tila hininga na lamang ang nagpapatakbo. Ang tunog ng makina nito ay isang mababa at nangginginig na haging na tila anumang sandali ay bibigay na. Nang buksan niya ito, ang tumambad sa kanya ay hindi mga prutas o masusustansyang pagkain, kundi isang mangkok ng ang malapot na sabaw mula sa sinaing na kanin, at isang piraso ng tuyong isda na tila ilang araw na roon. Ano ito, Elena? Ang tanong ni Clarissa, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at matinding panghihina. 50,000 piso ang ipinapadala ko buwan-buwan. 50,000. Pero bakit amlang ang laman ng ref ng nanay ko? Bakit parang hindi man lang nadampyan ng pintura ang mga dingding na ito sa loob ng 5 taon? Mabilis na lumapit si Elena. Ang kanyang muka ay biglang nagbago mula sa pagiging defensive patungo sa isang mapagkunwaring awa. Hinawakan niya ang braso ni Clarissa. Ang kanyang mga kuko na bagong manicure ay bumaon ng bahagya sa mamahaling tela ng damit ng pinsan. Cousin, please, makinig ka muna sa akin. Alam mo naman si Manuel, di ba? Akala mo ba lahat ng ibinibigay ko sa kanya ay napupunta sa Nanay Rosa? Ilang beses ko siyang nahuli sa sabungan sa kabilang bayan. Ilang beses siyang umuuwi na amoy alak. Pinagkakatiwalaan ko siya dahil asawa mo siya. Pero tuso ang lalaking iyon. Ginamit niya ang kabaitan ko para nakawan ka. Ang imaga salita ni Elena ay tila isang madilim na hamog na pilit bumabalot sa isipan ni Clarissa. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang maniwala na si Manuel ang may kasalanan. Dahil kung tatanggapin niya ang katotohanan, kailangan niyang harapin ang katotohanang siya ay naging isang bulag na anak. Ngunit habang nagsasalita si Elena, ang mga mata ni Clarissa ay napako sa isang marka sa dingding, isang guhit ng lapis na nagpapakita ng kanyang tangkad noong siya ay bata pa. Ang markang yun ay malinis, tila palaging pinupunasan, habang ang ibang bahagi ng dingding ay puno ng dumi. Sino ang mag-aabalang maglinis ng isang simpleng alaala sa gitna ng ganitong kahirapan? Hindi ko na alam kung sino ang paniniwalaan ko. Ang bulong ni Clarissa, habang dahan-dahang inilalayo ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ni Elena. Sabi mo, ayos lang ang lahat. Sabi mo ay masaya si nanay. Pero bakit kanina? Bakit parang diring-diri siya sa akin? Dahil nilalason ni Manuel ang utak niya. Sigaw ni Elena, ang kanyang boses ay tumaas ng ilang oktaba, isang malinaw na senyales ng pagkabahala. Palagi niyang sinasabi sa Nanay Rosa na kinalimutan mo na siya, na mas mahal mo ang pera mo kaysa sa kanya. Kaya huwag kang magtaka kung bakit ganoon ang trato niya sa'yo. Pero huwag kang mag-alala, andito ako. Aayusin natin ito. Palayasin na natin ang Manuel na yan para bumalik ang dating sigla ng bahay na ito. Lumabas si Clarissa ng bahay. Hindi na kinaya ang amoy ng amag at ang mapanunuyang boses ni Elena. Naglakad siya patungo sa maliit na palengke ng baryo. Umaasang ang ingay ng mga tao ay lulunod sa ingay ng kanyang konsensya. Ang bawat tingin ng mga taga-baryo sa kanya ay tila isang paratang. Nararamdaman niya ang init ng araw sa kanyang balat. Isang init na hindi kayang palamigin ng kanyang yaman. Habang dumadaan siya sa isang maliit na tindahan ng mga gamit na luma o surplus, isang pamilyar na kislap ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang matandang babae ang naglalatag ng mga murang alahas sa ibabaw ng isang sako. Sa gitna ng mga plastik na kwintas at kupas na singsing, may isang bagay na tila sumisigaw sa kanya. Dahan-dahang lumuhod si Clarissa. Ang kanyang tuhod ay dumampi sa maalikabok na lupa nang hindi niya iniintindi. Kinuha niya ang isang gintong singsing. Mayroon itong simpleng disenyo, ngunit sa loob nito ay may nakaukit na 2 titik. C&M. Ito ang singsing na ibinigay niya kay Manuel noong araw ng kanilang kasal. Ang singsing na sumisimbolo sa kanilang pangako bago siya nilamon ng ambisyon. Ang singsing na sabi ni Elena ay nawala raw ni Manuel dahil sa kapabayaan. Lola, saan niyo po nakuha ito?
Ang tanong ni Clarissa, ang kanyang boses ay halos hindi lumalabas. Tumingala ang matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Ah, yan ba? Isinanglayan sa akin ng isang lalaki. 3 buwan na ang nakakalipas. Halos umiyak siya nang ibigay niya sa akin yan. Sabi niya, kailangan na kailangan lang daw niya ng pambayad sa huling botelya ng oxygen ng biyenan niya. Binenta ko na ang lahat, sabi niya, pero kulang pa rin. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang malaking pader na gumuho sa ibabaw ni Clarissa. Ang oxygen NG biyenan. Ang biyenan ni Manuel ay ang kanyang sariling ina. Ang singsing na ito ay hindi nawala sa sugal. Ito ay ibinigay ni Manuel para sa bawat hininga ni Lola Rosa na ipinagkait ni Clarissa sa pamamagitan ng kanyang kawalan ng pakialam. Hawak-hawak ang singsing na tila ito ay isang piraso ng kanyang sariling puso. Naramdaman ni Clarissa ang unang patak ng ulan sa kanyang pisngi, ngunit hindi ito ulan mula sa langit, kundi ang kanyang sariling mga luha na sa wakas ay kumawala na. Lumingon si Clarissa at nakita niya si Manuel sa malayo. Naglalakad pa uwi, habang may 2 mabigat na container ng tubig sa kanyang magkabilang balikat. Ang kanyang likod ay nakayuko, ang kanyang mga hakbang ay mabigat. At sa sandaling iyon, nakita ni Clarissa ang isang bagay na mas masakit pa sa katotohanan ng singsing. Isang lalaking nakaitim ang nakatayo sa kanto. Palihim na sinusundan si Manuel habang may hawak na isang piraso ng papel na tila isang warrant o isang listahan ng utang. Ang lalaki ay may matalim na tingin at isang nangiting tila naghihintay ng tamang pagkakataon para sumunggab. Sino ang taong iyon? At anong panganib ang dala niya sa lalaking nagbigay ng lahat para sa kanyang pamilya? Wala na ang alamat, Clarissa. Ibinenta na ni Manuel ang huling piraso ng kanyang dangal para lang may maipambayad sa utang na iniwan mo sa ospital noong nakaraang taon. Ang boses ni Mang Indo, ang matandang mekaniko ng baryo, ay kasing pait ng kaping barako na walang askal. Nakatayo siya sa tapat ng isang bakanteng garahe na puno na ngayon ng mga tuyong dahon at agyo. Ang garaheng ito ang dating tahanan ng ang alamat. Ang makulay na jeepney ni Manuel na naging saksi sa kanilang pag-iibigan noong mga panahong wala pa silang ibang yaman, kundi ang isa't isa. Dahan-dahang lumapit si Clarissa sa bakanteng espasyo. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtapak sa mga bubog ng kanyang nakaraan. Hinaplos niya ang poste ng garahe at ramdam niya ang lamig ng bakal na wala ng init ng makina. Naalala niya kung paano ipinagmamalaki ni Manuel ang jeepney na yon. Ito ang ating pundasyon, Clarissa. Madalas sabihin ni Manuel noon habang pinupunasan ang chrome ng sasakyan hanggang sa kumislap ito sa ilalim ng sikat ng araw. Ngunit ngayon, ang kislap na yon ay napalitan na ng madilim na anino ng kawalan. Bakit niya ibinenta? Mang Indo? Hindi ba't iyon ang buhay niya? Ang tanong ni Clarissa, ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang, natatakot na marinig ang katotohanang matagal na niyang pilit na tinatakpan. Tumingin si Mang Indo kay Clarissa, isang tinging puno ng paghatol. Ang buhay ni Manuel ay ang nanay mo, Clarissa. Noong gabing inatake, sa puso si Lola Rosa. At wala kang masagot sa mga tawag namin. Walang ibang paraan. Ayaw siyang tanggapin sa malaking ospital sa bayan dahil wala silang down payment. Nakita ko si Manuel na umiiyak habang hinahaplos ang manibela ng jeep niya bago niya ito ibinigay sa isang buyer mula sa kabilang lalawigan sa napakababang presyo. Para siyang kinitlan ng hininga, pero mas pinili niyang mawalan ng pangkabuhayan kaysa mawalan ng ina na hindi mo man lang magawang dalawin. Ang bawat salita ni Mang Indo ay tila isang malakas na hampas ng maso sa dibdib ni Clarissa. Habang siya ay nakaupo sa kanyang malambot na swivel chair sa Manila, iniisip kung anong bagong property ang bibilhin. Si Manuel ay nakikipagbuno sa tadhana para sa buhay ng kanyang ina. Ang pera niyang ipinapadala ay nasaan? Ang mga resibong ipinapakita ni Elena ay para saan? Naramdam ni Clarissa ang paninigas ng kanyang mga daliri, habang hawak-hawak pa rin niya ang singsing na nakuha niya sa palengke. Ang bigat ng kanyang konsensya
ay tila isang dambuhalang bato na unti-unting lumulunod sa kanya sa gitna ng tuyong lupa. Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Bakit naging ganito ako kamanhid sa kabilang dako ng kalsada? Natanaw ni Clarissa si Manuel. Hindi ito ang Manuel na iniwan niya. Ang kanyang mga balikat ay nakakubkob na, ang kanyang balat ay sunog na sunog sa araw, at ang kanyang mga binti ay nanginginig sa bigat ng 2 sako ng pataba na kanyang pasan-pasan. Naglalakad siya sa ilalim ng tirik na araw. Bawat hakbang ay isang pagpapatunay ng kanyang paghihirap para sa ilang sentimong kikitain. Sa likuran ni Manuel, ang lalaking nakaitim na nakita ni Clarissa kanina ay mas bumibilis ang lakad. May kinuha itong isang matigas na bagay mula sa kanyang bulsa, isang bagay na gawa sa bakal na kumislap ng tamaan ng liwanag ng araw. Hindi ito baril, kundi isang mabigat na kadena na ginagamit sa pagsasara ng mga ari-arian. Manuel! Pilit na sumigaw si Clarissa, ngunit ang kanyang boses ay tila naubos sa kanyang lalamunan. Bago pa man makalingon si Manuel, hinarangan na siya ng lalaking nakaitim. Hoy Manuel, huwag mo kaming talikuran, sabi ni Elena. Ikaw ang may hawak ng titulo ng lupang ito. Ibigay mo sa amin ang pirma mo kung ayaw mong tuluyang gibayin na ang bahay na tinitirhan nyo ng matanda. Tumigil si Manuel sa paglakad. Dahan-dahan niyang ibinaba ang mga sako ng pataba. Ang tunog ng pagbagsak nito sa lupa ay tila isang huling hininga ng pagod. Tumingala siya sa lalaki. Ang kanyang mga mata ay walang takot, kundi puno ng isang uri ng pagod na lampas na sa limitasyon ng tao. Wala akong ibibigay sa inyo. Ang lupang ito ay para kay Clarissa at sa nanay niya. Kahit patayin niyo pa ako, hindi niyo makukuha ang pirma ko para ibenta ang huling dignidad ng pamilyang ito. Ang boses ni Manuel ay kalmado, ngunit may kasamang bagsik na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Isang malakas na tulak ang ginawa ng lalaki. At dahil sa matinding pagod at gutom, bumagsak si Manuel sa maputik na gilid ng kalsada. Ang kanyang ulo ay tumama sa isang malaking bato, at dahan-dahang umagos ang isang pulang likido, kasing kulay ng mga rosas na paborito ni Lola Rosa. Manuel! Sa wakas ay nakasigaw si Clarissa. Tumakbo siya patungo sa kanyang asawa. Ang kanyang mamahaling sapatos ay nabaon sa putik. Ang kanyang dress ay nabahira ng dumi. Ngunit wala na siyang pakialam. Nang maabot niya si Manuel, ang lalaking nakaitim ay mabilis na tumakas, na tila isang aninong natakot sa liwanag ng katotohanan. Kinarga ni Clarissa ang ulo ni Manuel sa kanyang kandungan. Ang init ng dugo ni Manuel sa kanyang mga kamay ay tila isang apoy na sumusunog sa bawat kasinungalingang pinaniwalaan niya. Manuel, Manuel, gumising ka. Patawarin mo ako. Ang hikbi ni Clarissa ay humahalo sa tunog ng malakas na kulog sa kalangitan. Ngunit, ang mga mata ni Manuel ay nanatiling nakapikit. Sa kanyang bulsa, may isang maliit na papel na nalaglag. Isang papel na puno ng mga numero, mga araw, na binibilang niya hanggang sa muling pagbabalik ng kanyang asawa. At sa ibaba ng papel, may isang huling pangungusap na nakasulat sa Tagalog. Kahit kailan, hindi kita kinalimutan. Doon, sa gitna ng kalsada, sa ilalim ng nagbabadyang ulan, naramdaman ni Clarissa ang pinakamabigat na parusa sa lahat. Hindi ang galit ni Manuel, kundi ang katotohanang sa kabila ng lahat ng kanyang pagkukulang, siya pa rin ang tanging mundo ng lalaking ito. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman ni Clarissa ang isang malamig na presensya sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita si Elena na nakatayo, may hawak na payong, at may isang nangiting tila nagmula sa impyerno. Cousin, huwag kang mag-alala. Mas mabuti na ngang mawala na siya para wala nang sagabal sa mga plano natin sa lupang ito. Ang bulong ni Elena na tila isang ahas. Ano ang tunay na plano ni Elena sa lupa ni Lola Rosa? At hanggang saan ang kayang gawin ni Clarissa para bawin ang buhay ni Manuel bago ito tuluyang bawin ng tadhana? Huwag kang padala sa drama niya, Clarissa. Kitang-kita mo naman, di ba? Kunyari nasaktan siya para kawaan mo. Pero ang totoo, ninanakawan ka na niya
sa harap mismo ng iyong mga mata. Ang boses ni Elena ay parang isang matalim na huni ng paniki na bumabasag sa katahimikan ng gabi. Habang ang malakas na ulan ay humahampas sa bubong na yero, bawat patak nito ay tila isang sumbong ng langit sa mga kasalanang nagaganap sa loob ng bahay. Si Clarissa ay nakaupo sa tabi ni Manuel na nakahiga sa papag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahang pinupunasan ang dugo sa noo ng asawa gamit ang isang mamahaling seda na panyo. Ang panyong yon, na simbolo ang kanyang karangyaan, ay unti-unti nang nilalamon ng pulang mantsa ng sakripisyo ni Manuel. Nararamdaman ni Clarissa ang init ng balat ni Manuel. Ang bawat mabigat na paghinga nito na tila isang pasabog sa kanyang dibdib. Sa kabila ng lahat ng pagdududa, may isang bahagi ng kanyang puso ang gustong sumigaw ng tawad. Ngunit sa isang iglap, marahas na hinila ni Elena ang isang lumang bag mula sa ilalim ng higaan ni Manuel. Ang tunog ng pagkabukas ng zipper ay tila isang babala ng paparating na unos. "Tignan mo ito!" sigaw ni Elena habang ibinubuhos ang laman ng bag sa sahig. Nanlaki ang mga mata ni Clarissa. Mula sa loob ng bag ni Manuel, lumabas ang mga nawawalang alahas na ginto ni Clarissa, ang mga hikaw at kwintas na akala niya ay naiwan niya sa Manila. Kasama ng mga alahas ay ang ilang pirasong papel na puno ng mga pirma ni Manuel. Ang mga ito ay mga kasulatan ng utang sa mga kilalang usurero sa bayan, at ang bawat pirma ay tila nanunuya sa katapatan na ipinapakita ni Manuel kanina. "Ito ba ang sinasabi mong nagbebenta ng dugo para sa Nanay Rosa?" Ang panunuyang tanong ni Elena. Yang kanyang mukha ay puno ng mapagkunwaring poot. "Ninanakaw niya ang mga gamit mo para ipambayad sa utang niya sa sugal. At yung lalaki kanina, siguradong sinisingil lang siya dahil hindi na siya makabayad. Nagpabugbog siya para isipin mo na biktima siya." Ang bawat salita ni Elena ay tila isang karayom na tumutusok sa mga ugat ni Clarissa. Naglalabas ng lason na muling nagpapadilim sa kanyang paningin. Tumingin si Clarissa kay Manuel na ngayon ay dahan-dahang nagmumulat ng mga mata. Ang kanyang paningin ay malabo pa at puno ng sakit. "Clarissa!" Ang mahinang tawag ni Manuel. Ang kanyang kamay ay pilit na umaabot sa laylayan ng damit ng asawa. Ngunit, bago pa man dumapo ang mga daliri ni Manuel, marahas na tumayo si Clarissa. Ang kanyang puso na kanina lang ay tila lumalambot. Ngayon ay naging isang matigas na bato muli. Ang pakiramdam ng pagkakanulo, ang isiping ginamit ang kanyang awa para pagtakpan ng isang krimen, ay mas masakit pa sa anumang sampal. "Niloko mo ako," malamig na sabi ni Clarissa. Halos hindi matinag ng unos sa labas. "Ginamit mo ang sakit ng nanay ko para makuha ang tiwala ko. Ginamit mo rin ang mga sugat ng nakaraan mo para pagtakpan ang katotohanan." Hindi, hindi totoo yan, Clarissa." Nanginginig na sagot ni Manuel. "Hindi ko alam kung paano napunta ang mga ebidensyang iyon sa mga gamit ko. Maniwala ka, wala akong kinalaman dito." Napahawak siya sa dibdib habang pilit na humihinga ng maayos. Namutla ang kanyang mukha, ngunit mas masakit pa kaysa sa kanyang kalagayan ang malamig na tingin ni Clarissa. Sa unang pagkakataon, nakita niyang tuluyan ng nawawala ang tiwalang matagal niyang pinangarap na mabawi. Dahil sa matinding galit at pagkadismaya, hindi na nakapag-isip ng maayos si Clarissa. Itinaas niya ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Manuel. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay tila isang huling hantungan ng kanilang pagsasama. Ang ulo ni Manuel ay tumagilid. Ang kanyang sariwang sugat sa noo ay muling bumuka, ngunit ang sakit sa kanyang mga mata ay mas matindi pa sa anumang pisikal na sugat. "Lumayas ka!" sigaw ni Clarissa. Ang kanyang mga luha ay dumadaloy na sa galit. "Ayaw na kitang makita. Huwag mong gagamitin ang pangalan ng nanay ko para sa mga kasinungalingan mo. Elena, itapon mo ang lahat ng gamit ng lalaking ito sa labas." "Clarissa, makinig ka muna. Ang Nanay Rosa, kailangan niya ako." Ang nanginginig na tinig ni Manuel habang pinipilit niyang tumayo.
Ngunit ang bawat hakbang niya ay tila pagtapak sa mga pako. Walang awang hinila ni Elena si Manuel patungo sa pinto. Ang tunog ng pagkakakaladkad sa sahig ay tila isang malungkot na himig ng pagkatalo. Binuksan ni Elena ang pinto at itinulak si Manuel palabas sa gitna ng nagngangalit na ulan at dilim. Ang mga gamit ni Manuel, ang ilang lumang damit at ang pira-pirasong alaala ay ibinato rin sa putikan. Nakatayo si Clarissa sa tapat ng bukas na pinto. Pinapanood ang kanyang asawa na gumagapang sa putik para abutin ang kanyang mga damit. Ang liwanag mula sa loob ng bahay ay tumatama sa likod ni Manuel, ipinapakita ang kanyang kahinaan at ang kanyang pag-iisa. Ang bawat patak ng ulan sa katawan ni Manuel ay tila mga luhang hindi na niya mailabas. "Huwag kang babalik dito!" Ang huling sigaw ni Clarissa bago niya marahas na isinara ang pinto. Napasandal si Clarissa sa pinto. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Sa loob ng silid, ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang ubo ni Lola Rosa mula sa kabilang kwarto at ang mapanuksong tawa ni Elena na pilit nitong itinatago. Ngunit sa gitna ng kanyang galit, napansin ni Clarissa ang isang bagay sa sahig na nalaglag mula sa bag ni Manuel nang ibuhos ito ni Elena. Ito ay isang maliit na bote ng gamot. Dinampot niya ito at binasa ang label. Ang petsa ng pagkabili sa gamot ay ngayong araw lamang at ang pangalan ng doktor na nakasulat doon ay ang doktor na dati pang nag-aalaga kay Lola Rosa. Isang malaking katanungan ang biglang sumagi sa isipan ni Clarissa. Kung si Manuel ay nagsusugal, sugal at nagnanakaw, bakit mayroon siyang bagong bili na gamot na kasing mahal ng isang buong araw na trabaho sa bukid? At bakit parang may mali sa pirma ni Manuel sa mga kasulatan ng utang na ipinakita ni Elena? Dahan-dahang lumapit si Clarissa sa bintana at tiningnan ang labas. Wala na si Manuel sa putikan, ngunit sa ilalim ng poste ng ilaw sa malayo, nakita niya ang isang anino na nakatayo malapit sa bakod. Hindi ito si Manuel. Ito ay ang lalaking nakaitim kanina at may hawak itong cellphone habang tumatango. Kay Elena? Sino ba talaga ang tunay na nagmamay-ari ng mga alahas na nahanap sa bag ni Manuel? At anong uri ng kasunduan ang mayroon sa pagitan ng kanyang pinsan at ng mga taong nanakit sa kanyang asawa? Ayos na ang lahat, cousin. Bukas na bukas din, itatapon na natin ang lahat ng alaala ng lalaking iyon sa basurahan, kasama ng mga basahan na kasing dumi ng kanyang pagkatao. Ang boses ni Elena ay puno ng pagtatagumpay habang hinihigop ang kanyang mainit na tsa. Ang tunog ng paglapag ng tasa sa lamesang kahoy ay tila isang tuldok sa usapang nais na niyang tapusin. Ngunit para kay Clarissa, ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang pinsan ay hindi na nagbibigay ng kapanatagan. Sa halip, ang mga ito ay tila mga huling piraso ng kahoy na idinadagdag sa apoy ng kanyang pagdududa. Nakatayo si Clarissa sa tapat ng bintana, pinagmamasdan ang dilim ng gabi na nilalamon ang bakuran. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang lamig na iniwan nito ay nanunuot hanggang sa kanyang buto. Hawak-hawak pa rin niya ang bote ng gamot na nakuha niya sa gamit ni Manuel. Ang label nito ay medyo basa pa, at ang pangalan ng gamot, isang mahal na pampalakas ng puso para kay Lola Rosa, ay tila sumisigaw sa kanyang budhi. Paano nagawa ng isang magnanakaw at sagarol na unahin ang gamot na ito bago ang sarili niyang kaligtasan? Bakit ka tahimik, Clarissa? Siguro ay iniisip mo na ang pagbabalik sa Manila, di ba? Doon ay ligtas ka. Doon ay hindi ka guguluhin ng mga taong katulad ni Manuel. Patuloy ni Elena habang dahan-dahang lumalapit at hinahaplos ang balikat ni Clarissa. Ang haplos na yon na dati ay itinuturing ni Clarissa na pag-aalaga, ngayon ay tila pakiramdam ng isang malamig na balat ng ahas. Elena, bakit kanina? Noong pinalayas natin siya, parang may gusto siyang sabihin tungkol sa mga resibo. Ang mahinang tanong ni Clarissa, ang kanyang paningin ay nananatiling nakapako sa labas. Sandaling natigilan si Elena. Ang tunog ng kanyang paglunok ay narinig sa gitna ng katahimikan ng gabi. Alam mo naman ang mga taong desperado, cousin. Gagawa at gagawa ng kwento yan para maligtas ang sarili.
Huwag mo nang isipin yon. Magpahinga ka na. Nang makaalis si Elena patungo sa kanyang silid, dahan-dahang naglakad si Clarissa patungo sa ilalim ng bahay, ang lugar kung saan madalas matulog si Manuel kapag sinasabi ni Elena na naglalayas ito. Ang bawat hakbang niya sa hagdanang kahoy-kahoy ay gumagawa ng malungkot na tunog, tila nagrereklamo sa bigat ng kanyang dalang pagsisisi. Ang silong ay madilim at amoy lupa. Ginamit ni Clarissa ang ilaw ng kanyang mamahaling telepono para silipin ang sulok. Doon, nakita niya ang isang karton na nagsisilbing higaan. May isang manipis at butas-butas na kumot na naiwan. Ang kumot na paborito ni Manuel dahil regalo raw ito ni Clarissa noong unang taon ng kanilang pagsasama. Sa gilid ng karton, nakita ni Clarissa ang isang maliit na notebook na may takip na plastic. Dahan-dahan niya itong binuksan. Hindi ito diary ng isang kriminal. Ito ay isang listahan ng bawat sentimong natanggap niya mula kay Elena. January 15, natanggap ang 2,000 piso mula kay Elena. Pambili ng bigas at isang banig ng gamot ni nanay. Sabi ni Elena, ito lang daw ang pinadala ni Clarissa dahil gipit siya sa Manila. Kailangan kong mag-overtime sa bukid. February 10, 1,500 piso lang ang binigay. Sabi ni Elena, galit daw si Clarissa sa akin kaya binawasan ang budget. Nagbenta ako ng dugo ngayong araw para madagdagan ang pambayad sa kuryente. March 5, birthday ni Clarissa. Gusto ko sana siyang tawagan, pero sabi ni Elena, ayaw niya akong makausap. Nagluto na lang ako ng paborito niyang pansit para kay Nanay Rosa. Sana ay masaya siya kung nasaan man siya. Ang bawat pahina ay tila isang malakas na sampal na humahati sa pagkatao ni Clarissa. Ang 50,000 pisong ipinapadala niya buwan-buwan ay nagiging 2,000 na lamang pagdating kay Manuel. Ang lahat ng puot, ang lahat ng galit na naramdaman niya para sa kanyang asawa ay bunga lamang ng mga lason na itinanim ni Elena sa kanyang isipan. Naramdaman ni Clarissa ang init ng kanyang mga luha na bumabagsak sa notebook. Ang bawat patak ay kay tila humihingi ng patawad sa bawat salitang ipinakain niya kay Manuel. Ang kanyang dibdib ay sumisikip. Ang kanyang hininga ay naging maikli at mabilis. Isang matinding pait ang lumitaw sa kanyang lalamunan. Ang pait ng katotohanang siya mismo ang naging kasabwat sa pagpapahirap sa taong pinakamahal siya. Biglang nakarinig si Clarissa ng mahinang bulungan mula sa itaas, sa may kusina. Dahan-dahan siyang umakyat, pinapatay ang ilaw ng kanyang telepono at nagtago sa likod ng pinto. Oh, hawak ko na ang titulo. Bukas na bukas din ay pirma na lang ni Clarissa ang kailangan ko. Ang boses ni Elena ay puno ng katusuhan habang may kausap sa telepono. Kapag napaalis ko na siya pabalik ng Manila, madali na nating maibebenta ang lupang ito sa mga developer. Huwag kang mag-alala. Iyong lalaking nakaitim kanina, bayad na siya. Siguraduhin niyo lang na hindi na babalik si Manuel dito. Itapon niyo siya sa malayo o mas mabuti, huwag niyo na siyang hayaang makapagsalita pa. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong mundo ni Clarissa. Ang kanyang pinsan, ang tanging pamilyang akala niya ay masasandalan niya, ay ang taong nagnanakaw sa kanya at nagpaplano ng masama laban sa kanyang asawa. Nanginginig ang mga kamay ni Clarissa habang pilit na pinipigilan ang kanyang hikbi. Ang kanyang ay nagdurugo hindi lamang para sa kanyang ina, kundi para sa lalaking pinalayas niya sa gitna ng unos, ang lalaking nagtiis ng lahat ng pangungutya para lamang protektahan ang huling alaala ng kanilang pagmamahalan. Nasaan ka na, Manuel? Magagawa mo pa kaya akong patawarin pagkatapos ng lahat ng pasakit na ibinigay ko sa'yo? Sa gitna kanyang pag-iisip, isang malakas na kalampag ang narinig mula sa kwarto ni Lola Rosa. Mabilis na tumakbo si Clarissa patungo roon. Ang kanyang puso ay tila lalabas sa kanyang dibdib. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya ang kanyang ina na nakaluhod sa sahig. Pilit na inaabot ang bintana habang humihikbi at tinatawag ang pangalang naging tanging sandigan nito sa loob ng 5 taon. Manuel, anak, huwag mo akong iwan.
Ang mahinang tawag ni Lola Rosa, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Tumingin si Lola Rosa kay Clarissa at sa unang pagkakataon, nakita ni Clarissa ang isang bagay na mas masakit pa sa galit. Ito ay ang matinding takot ng isang ina sa sarili niyang anak. Nasaan ang anak ko? Nasaan si Manuel? Anong ginawa mo sa kanya, Clarissa? Ang tanong ni Lola Rosa, ang bawat salita ay tila isang hatol na walang hanggan. Manuel, anak, huwag mo akong iwan. Pakiusap, bumalik ka. Ang boses ni Lola Rosa ay halos hindi na marinig. Isang mahinang bulong na tila natatangay na ng hangin. Nakahiga siya sa kanyang papag. Ang kanyang hininga ay manipis na parang hibla ng seda. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ngunit ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisinggi. Bawat isa ay isang patak ng dalamhati. Si Clarissa ay nakaluhod sa tabi niya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng ina. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nakikiusap na huwag itong mangyari. Nanay, nandito ako. Nandito ako. Ang hikbi ni Clarissa habang pilit na hinahaplos ang maliliit na hiblan ng buhok ng kanyang ina. Ang bawat paghaplos na yon ay tila pagtatangkang punasan ang bawat taong napabayaan niya. Ang bawat sandaling pinili niya ang pera kaysa sa pagmamahal. Ang lamig ng kamay ni Lola Rosa ay tila yelo na dumadampi sa kanyang kaluluwa. Sa labas, ang ulan ay tila umiiyak kasama nila. Bawat patak ay bumabagsak sa bubong na yero na may ritmo ng isang malungkot na tugtugin. Ang mga salita ni Elena ay patuloy na umaalingaw sa isipan ni Clarissa. Itapon niyo siya sa malayo, o mas mabuti, huwag niyo na siyang hayaang makapagsalita pa. Ang bangunggot na kinatatakutan niya ay tila malapit ng magkatotoo. Sa isang iglap, nagising si Clarissa sa isang malakas na kalampag mula sa labas. Tila may naghagis ng malaking bato sa kanilang pinto. Pinipilit niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay tila biglang pinutulan ng lakas. Sino iyan? Sigaw ni Elena mula sa kanyang kwarto. Ang kanyang boses ay puno ng pagkaalerto, ngunit may halong kaba. Walang sumagot. Sa halip, narinig nila ang tunog ng mga sipa na pilit bumubukas sa matibay na pinto. Isang grupo ng malalaking lalaki ang sumugod sa loob. Ang kanilang mga muka ay malupit at ang mga mata ay puno ng puot. Hindi sila ang mga tauhan ni Elena. Ang mga ito ay tila mga desperado at armado. Napasigaw si Elena. Hoy! Sino kayo? Umalis kayo! Ngunit walang pumansin sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nakatuon lamang kay Clarissa at sa papag ni Lola Rosa. Isa sa mga lalaki ang lumapit kay Lola Rosa at marahas na hinawakan ang kanyang braso. Saan naroon ang papeles ng lupa, matanda? Ibigay mo sa amin ngayon din. Huwag niyo siyang sasaktan. Ang sigaw ni Clarissa, nagpipilit na tumayo sa kabila ng kanyang pagkaparalisa sa takot. Ngunit ang mga lalaki ay hindi nakinig. Tila hindi nila nakikita ang kahinaan ng matanda o ang kanyang namumutlang paghinga. Hinanap nila ang isang bagay. Binulgar ang mga gamit sa silid at sinira ang mga ito na parang mga hayop. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Clarissa ang isang lalaking nangingibabaw sa lahat. Siya ay mas matangkad, mas malaki, at ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa dilim. Nakauniporme ito ng isang itim na kasuotan, katulad ng sa lalaking nakita niya kahapon na sumusunod kay Manuel. Nasaan ang lalaki? Ang malakas na tanong ng pinuno. Ang kanyang boses ay parang kulog. Sabi ni Elena, siya ang may hawak ng titulo ng lupa na ito. Kung hindi niya ito ibibigay, ipapapatay namin siya at ang sino mang humadlang. Sa sandaling iyon, nagsimulang magkabit-kabit ang mga piraso ng palaisipan sa isipan ni Clarissa. Elena, ang lalaking nakaitim, ang titulo ng lupa, ang kanilang kasunduan. Ang lahat ng kasinungalingan ni Elena ay tila bumalik sa kanya na parang isang malakas na alon. Hindi niya ininda ang kanyang sariling takot. Sa kanyang isipan, ang unang imahe na lumabas ay ang mukha ni Manuel.
Ang kanyang nangiti, ang kanyang sakripisyo, ang kanyang walang hanggang pagmamahal. Ang pag-aakalang nawala na siya ay mas masakit pa kaysa sa anumang banta sa sarili niyang buhay. Wala si Manuel dito! Sigaw ni Clarissa, pilit na humaharang sa harap ni Lola Rosa. Ako ang may-ari ng lupa na ito. Kung gusto niyo ng titulo, ibigay ko sa inyo ang lahat. Kahit ang buong kumpanya ko sa Manila, ibigay niyo lang ang pangako niyo kay Elena na mapapasakin ang lupa at ang bahay na ito. Ang pinuno ay tumawa, isang nakakakilabot na. Masyado kang bulag, babae. Akala mo ba totoo ang pangako ni Elena sa'yo? Sinamantala lang niya ang kahinaan mo. Kami ang nagbabayad sa kanya para pahirapan ka at tulungan siyang makuha ang lupang ito. Ngayon, nasaan ang lalaking iyon? Kailangan naming makumpirma na hindi na siya makakabalik para humadlang. Biglang pumasok sa isipan ni Clarissa ang mga salita ni Manuel. Kahit kailan, hindi kita kinalimutan. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang tungkol sa kanilang pagmamahalan, kundi tungkol sa kanyang pagprotekta sa kanya. Hindi niya alam kung paano, ngunit ramdam niyang may kinalaman si Manuel sa lahat ng ito. Habang ang mga lalaki ay naghahalughog, ang isang lalaki, na marahil ang pinuno, ay nakakita ng isang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng unan ni Lola Rosa. Binuksan niya ito at nakita ang isang lumang litrato. Ito ay larawan ni Lola Rosa, si Manuel, at isang batang babae na nakangiti. Isang batang babae na kamukha ni Clarissa noong bata pa siya. Sa likod ng litrato, may nakasulat na mga salita. Para sa aking pamilya, mahal ko kayo. Ano to? Tanong ng pinuno. Larawan lang yan. Sagot ni Elena na pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Alaala lang yan ng nanay niya. Walang kwenta. Ngunit ang pinuno ay tila napaatras. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa galit patungo sa isang uri ng pagtataka. Hindi lang to basta larawan, bulong nito sa sarili. May nakatago dito. Biglang kinuha ng pinuno ang matalas na kutsilyo mula sa kanyang baywang at pilit na binuksan ang likod ng litrato. Sa loob nito, nakatago ang isang maliit na piraso ng papel. Nang ito ay maibuklat, nakita ng lahat, kasama na si Clarissa, ang isang tunay na titulo ng lupa na nakatala sa pangalan ni Clarissa, kasama ang isang maliit na piraso ng papel na naglalaman ng isang malinaw na kasunduan. Ang lupang ito ay hindi maaaring ibenta hanggat nabubuhay si Lola Rosa. At kung mangyari man, tanggi lahat ng kita ay mapupunta sa isang charity para sa mga mahihirap at hindi sa sinumang individual. Ano? Ano ito? Naguguluhang tanong ni Elena. Ang kanyang muka ay nanlalayong sa takot. Ang pinuno ay tumingin kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Niloko mo kami, babae. Ang titulo ay hindi na maaaring makuha sa anumang paraan habang nabubuhay ang matandang ito at ang kanyang anak na si Manuel. Nakasulat dito ang mga kondisyon na hindi mo kayang baluktutin. Biglang naalala ni Clarissa ang mga salita ni Manuel. Hindi ko alam kung paano, ngunit ramdam kong may kinalaman si Manuel sa lahat ng ito. Siya ang nagtago ng tunay na titulo. Siya ang nagplano ng lahat. Sa kabila ng kanyang sugat, nakapasok na si Manuel sa bahay, sakay ng isang matandang truck. Kasama niya ang ilang mga taga-baryo na handang ipaglaban ang kanilang mga tahanan. Huwag niyo siyang sasaktan! Sigaw ni Manuel. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng determinasyon. Ang titulo ng lupang ito ay nasa tamang kamay. At kung gusto niyo ng laban, makukuha niyo ito mula sa akin. Ang megalalaki ay nagulat sa pagdating ni Manuel at ng kanyang mga kasama. Nakita ng pinuno kanyang plano na bumagsak. Sa isang iglap, nagbigay siya ng senyas at nagsitakbuhan ang kanyang mga tauhan. Palabas ng bahay, iniwanan ang mga nagkalat na gamit at ang napakasakit na katotohanan. Naiwan lamang si Clarissa, Lola Rosa, Elena at si Manuel. Ang mga mata ni Lola Rosa ay pilit na nakatitig kay Manuel.
isang tingin ng pagkilala at pasasalamat. Tumingin naman si Manuel kay Clarissa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, ngunit mayroon ding hindi mawaring pagmamahal. Sa pagitan nila, naroon ang basag na titulo ng lupa, ang mga sugat, at ang mga kasinungalingan na kailangan pang ayusin. Ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Hindi sapat ang lahat ng salapi mo para pagbayaran ang bawat patak ng dugo na nawala sa asawa mo dahil sa iyong pagkabulag, Clarissa. Ang boses ni Manuel ay kasing lamig ng hanging pumapasok sa nabasag na bintana. Ngunit may kalakip itong bigat na tila isang hatol na hindi mababawi. Nakatayo siya sa gitna ng nagulong sala. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang tagiliran kung saan may sariwang pasa mula sa pakikipagbuno sa mga tauhan ni Elena. Ang dugo sa kanyang noo ay natuyo na, ngunit ang mga bakas nito sa kanyang punit-punit na pulo ay tila isang mapa ng lahat ng hirap na kanyang tiniis habang si Clarissa ay abala sa kanyang marangyang buhay sa Manila. Inilibot ni Clarissa ang kanyang paningin sa paligid. Ang bahay na dati ay tahimik na saksi sa kanyang paglaki ay naging isang eksena ng karahasan. Ang mga basag na pinggan ay nakakalat sa sahig. Ang mga piraso ng porselana ay tila mga kristal ng kanyang nawasak na dangal. Walang tunog ng basag o kalansing, kundi ang nakakatulig na katahimikan ng pagkawasak. Ang amoy ng alikabok at ulan ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling pagsisisi. Dahan-dahang lumapit si Clarissa kay Manuel. Ang kanyang mga kamay ay nakaabot. Nanginginig, nais humawak ngunit natatakot na baka lalong makasakit. Manuel, hayaan mo akong tulungan ka. Magbabayad ako, dadalhin natin kayo sa pinakamagaling na ospital. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Manuel. Isang tawa na puno ng pait. Ospital? Pera na naman, Clarissa. Yan lang ba ang alam mong paraan para ipakita ang pagmamahal mo? Noong kailangan namin ng pambayad sa gamot ni Nanay Rosa, nasaan ka? Noong halos mamatay siya dahil sa walang oxygen, nasaan ang pinakamagaling na ospital mo? Pero nagpapadala ako. Si Elena. Si Elena ang pinili mong paniwalaan dahil mas madaling magpadala ng tseke kaysa magbiyahe pawi at makita ang kalagayan namin. Ang sigaw ni Manuel na tila isang kidlat na tumama sa gitna ng silid. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding pagod na naipon sa loob ng 5 taon. Sa kabilang sulok, si Elena ay pilit na gumagapang patungo sa pintuan, bit-bit ang kanyang bag na puno ng mga alahas na ninakaw niya mula sa silid ni Clarissa. Ang tunog ng kanyang marahas na paghinga ay narinig sa katahimikan. Ngunit bago pa man siya makalabas, hinarangan siya ng mga taga-baryo na nananatiling nagbabantay sa labas. Saan ka pupunta, Elena? Ang tanong ni Aling Marites, ang kanyang boses ay puno ng puot. Pagkatapos mong nakawan ang sarili mong pinsan at pahirapan ang matandang nagpalaki sa'yo, akala mo ba makakaalis ka ng gano'n na lang? Wala kayong alam. Ginawa ko lang ang dapat. Ang hiyaw ni Elena. Ang kanyang muka ay naging parang sa isang hayop na nasukol. Kasalanan ni Clarissa ito. Ang yaman-yaman niya. Habang ako ay nabubuhay sa dumi, karapatan ko ang perang iyon. Sa gitna ng kaguluhan, isang mahinang daing ang narinig mula sa silid ni Lola Rosa. Ang tug-NG mabilis na paghinga na, tila naghahanap ng hangin sa ilalim ng tubig. Mabilis na tumakbo si Manuel patungo sa kanyang biyenan, hindi inintindi ang sakit ng kanyang sariling katawan. Sumunod si Clarissa, ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo sa loob ng kanyang dibdib. Nadatnan nila si Lola Rosa na namumutla. Ang kanyang mga mata ay nakatiririk at ang kanyang mga labi ay nagiging kulay ube. Nang katahimikan ay nabasag ng tunog ng mabigat na paghinga ng matanda. Dahan-dahang hinawakan ni Manuel ang kamay ng ina, habang ang kanyang kabilang kamay ay maingat na inilalagay ang unan sa mas komportableng posisyon. Isang napakataong kilos, ang pag-aayos ng unan, kahit sa gitna ng kamatayan, isang simbolo ng pag-aalaga
na hindi kayang bayaran ng bilyong piso. Nanay Rosa, lumaban ka. Andito na si Manuel. Ang bulong ni Manuel, ang kanyang boses ay naging malambot at puno ng pangako. Tumingin si Lola Rosa kay Manuel at sa huling pagkakataon, ang kanyang mga mata ay slap ng pagkilala. Ngunit nang dumapo ang kanyang paningin kay Clarissa na nakatayo sa may pintuan, ang kislap na yon ay napalitan ng isang malalim na lungkot. Isang lungkot na mas masakit pa sa anumang salita ng panunumbat. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang doktor ng baryo, si Dr. Santos, na hinihingal mula sa pagtakbo. Mabilis niyang sinuri ang pulso ni Lola Rosa. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay naging kasing bigat ng tingga. Kailangang madala ang pasyente sa syudad ngayon din, ang seryosong sabi ni Dr. Santos. Ang kanyang puso, hindi na ito kakayanin ng simpleng gamot lang. Kailangan niya ng emergency procedure. Gawin niyo ang lahat, Doc. Ipapahanda ko ang helicopter, ang ambulansya, lahat. Ang pagsusi, Clarissa. Kanyang mga luha ay muling dumadaloy. Hindi helicopter ang kailangan niya ngayon, Clarissa. Ang mahinang sabi ni Dr. Santos habang nakatingin kay Manuel. Ang kailangan niya ay ang kalooban na mabuhay. At sa tingin ko, matagal na niyang ibinigay ang kaloobang iyon sa taong nanatili sa tabi niya sa loob ng 5 taon. Sa sandaling iyon, biglang bumagsak si Manuel sa sahig. Ang kanyang muka ay kasing puti ng ang lahat ng dugo na nawala sa kanya mula sa pagbebenta nito noong nakaraang buwan at mula sa sugat kanina ay sa wakas ay sumingil na sa kanyang katawan. Manuel, ang sigaw ni Clarissa. Nakatitig si Clarissa sa 2 taong pinakamahal niya na kapwa nakahandusay sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa labas, narinig niya ang sirena ng pulis na dumarating para dakpin si Elena. Ngunit ang tunog na yon ay tila nanggagaling sa ibang mundo. Ang cliffhanger NG katotohanan ay lumitaw. Si Manuel ay kailangang sumailalim sa isang agarang transfusion. Ngunit dahil sa kanyang rare blood type na bunga ng kanyang lahi, walang sapat na supply sa malapit na ospital. At si Clarissa, ang asawang nagtaboy sa kanya, ang tanging may katugmang dugo na narito ngayon. Ngunit ang tanong ay, pagkatapos ng lahat ng pasakit na ibinigay niya, tatanggapin ba ng katawan ni Manuel ang dugo ng babaeng pumatay sa kanyang kaligayahan? At magigising pa ba si Lola Rosa para makitang ang kanyang tunay na anak at ang kanyang nawawalang anak ay nagbubuhos ng buhay para sa isa't isa? Walang halaga ang bilyon-bilyon mo kung ang tanging lalaking nagmahal sa iyo ng tapat ay unti-unti nang binabawian ng buhay sa harap ng iyong mga mata. Ang imaga salita ni Dr. Santos ay tila isang malakas na hampas ng hangin na nagpabagsak sa natitirang kuta ng pagmamalaki ni Clarissa. Nakatayo sila sa isang madilim at malamig na pasilyo ng pampublikong ospital sa bayan. Ang amoy ng gamot at kemikal ay humahalo sa amoy ng lumang gusali, isang kapaligirang malayo sa marangyang klinika na nakasanayan ni Clarissa sa Manila. Ang tunog ay ng mga gulong ng stretcher na mabilis na itinutulak sa semento ay tila isang babala na tumatakbo ang oras laban sa kanila. Sa loob ng isang maliit na silid, nakahiga si Manuel. Ang kanyang muka ay kasing puti ng tete lang nakatakip sa kanya at ang kanyang mga labi ay wala ng bakas ng kulay. Ang bawat pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib ay tila isang mahirap na pakikibaka. Sa kabilang dako naman, si Lola Rosa ay dinala na sa intensive care unit, hiwalay sa kanila ng isang makapal na pader ng kawalan ng kasiguraduhan. Bago pa man makasagot si Clarissa, narinig ang malakas na pagprotesta mula sa dulo ng pasilyo. Si Elena, na hawak-hawak ng 2 pulis, ay pilit na nagpupumiglas. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang muka ay puno ng poot at desperasyon. Hindi niyo ako pwedeng ipakulong. Wala akong ginawang masama. Ang hiyaw ni Elena. Ang boses niya ay umalinggaw sa tahimik na ospital. Clarissa, sabihin mo sa kanila. Ako lang ang nag-alaga sa pamilya mo habang nagpapakasarap ka sa Manila.
Kung hindi dahil sa akin, matagal na silang namatay sa gutom. Huminto ang mga pulis sa tapat ni Clarissa. Tumingin si Clarissa sa kanyang pinsan, ang babaeng itinuring niyang kapatid, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng buhay ng kanyang ina. Nakita niya ang isang estranghero. Ang kislap na nagkasakiman sa mga mata ni Elena ay mas nakakasulasok pa kaysa sa amoy ng kanal. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang lahat, Elena. Ang mahinang sabi ni Clarissa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at matinding pait. Ibinigay ko ang tiwala ko, ang pera ko, at ang kaligtasan ng nanay ko. Pero anong ginawa mo? Pinanood mo silang maghirap habang kinakain mo ang perang para sa gamot nila. Ikaw ang pumatay sa tiwala ko, at muntik mo na ring mapatay ang pamilya ko. Kasalanan mo rin. Ang huling hiyaw ni Elena habang kinakaladkad siya palayo. Ikaw ang lumayo. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pagkakataon na lokohin ka dahil mas mahal mo ang negosyo mo kaysa sa kanila. Ang mga salitang yon ay tila isang punyal na bumaon sa puso ni Clarissa. Kahit gaano kasama si Elena, alam niyang may katotohanan ang sinabi nito. Ang kanyang kapabayaan ang nagbukas ng pinto para sa dyablo. Dahan-dahang pumasok si Clarissa sa silid ni Manuel. Lumapit ang isang nurse na may dalang mga kagamitan para sa blood transfusion. Ma'am, kayo na lang po ang pag-asa namin. Ang bihirang blood type ni Sir Manuel ay tugma sa inyo. Pero dahil sa pagod niyo at stress, baka mahilo kayo sa proseso. Gawin niyo ang dapat. Ang matigas na sabi ni Clarissa habang dahan-dahang nauupo sa silya sa tabi ng higaan ni Manuel. Kahit ubusin niyo pa ang dugo ko, ibigay niyo sa kanya. Matagal na niyang ibinigay ang kanyang dugo, pawis, at buhay para sa amin. Ngayon naman ang pagkakataon ko. Naramdaman ni Clarissa ang tusok ng karayom sa kanyang braso. Ang pagpasok ng metal sa kanyang balat ay tila isang maliit na sakripisyo kumpara sa mga sugat na tinamo ni Manuel. Habang nakikita niya ang kanyang sariling dugo na dumadaloy sa maliit na tubo patungo sa katawan ng asawa, naramdaman ni Clarissa ang isang kakaibang koneksyon. Ang buhay na akala niya ay nawala na, ay muling bumabalik sa pamamagitan ng kanyang sariling pag-aalay. Nanggiginamayani sa silid, ang tanging naririnig ay ang ritmo ng makina na nagbabantay sa tibok ng puso ni Manuel. Hinawakan ni Clarissa ang kabilang kamay ni Manuel. Ang kamay na punong-puno ng kalyo, ang kamay na naglaba, nagluto, at nag-alaga sa kanyang ina. Inilapit niya ito sa kanyang pisngi at hinayaang ang kanyang mga luha ay pumatak sa palad ng lalaki. Manuel, huwag mo akong iwan, ang bulong ni Clarissa. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano ako naging mahirap sa gitna ng aking kayamanan. Patawarin mo ako sa aking pagkabulag. Pangako, kapag nagising ka, hinding-hindi ko nahahayaang may humadlang sa atin. Sa gitna ng proseso, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Santos na may dalang balita na hindi alam ni Clarissa kung dapat niyang ikatuwa o ikatakot. Clarissa, kailangan mong malaman ito, ang seryosong sabi ng doktor. Habang sinusuri namin si Lola Rosa, may nakita kaming isang lumang diferensya sa kanyang baga na hindi nagamot ng maayos. Pero hindi iyon ang problema ngayon. May isang lalaking dumating sa ospital, nagpakilala siyang abogado ni Manuel. May dala siyang isang dokumentong matagal nang inihanda ni Manuel para sa'yo sakaling may mangyari sa kanya. Kinuha ni Clarissa ang dokumento gamit ang kanyang bakanteng kamay. Ito ay isang kasulatan ng paglilipat ng lahat ng kanyang naipon na maliit na ari-arian, pati na ang titulo ng lupang ipinaglalaban niya sa pangalan ni Clarissa. Ngunit may isang kondisyon na nakasulat sa huling bahagi, isang kondisyon na nagpabagsak sa buong mundo ni Clarissa. Ipinapasa ko ang lahat ng ito kay Clarissa, sa kondisyong hinding-hindi niya malalaman na ako ang nagbayad sa lahat ng kanyang mga utang sa Manila noong nagsisimula pa lang siya sa pamamagitan ng lihim na pagtatrabaho sa 2 trabaho, araw at gabi. Nanginig ang buong katawan ni Clarissa. Ang tagumpay na ipinagmamalaki niya sa Manila, ang imperyong itinayo niya. Ang pundasyon pala nito
ay ang tahimik at dugong sakripisyo ng lalaking pinalayas niya sa putikan. Biglang tumunog ang isang alarma mula sa intensive care unit sa kabilang dako ng ospital. Ang tunog ay tuloy-tuloy, isang mahabang linya ng babala na nagpapabilis sa tibok ng puso ng lahat. Ang Nanay Rosa, ang sigaw ng isang nurse sa labas. Nakatitig si Clarissa sa tubo ng dugo na nakakabit pa rin sa kanyang braso. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makatakbo sa kanyang ina habang ang asawa niya ay nasa bingit pa rin ng kamatayan. Sino ang pipiliin ng tadhana na iligtas? Ang ina na nagbigay sa kanya ng buhay o ang asawa na naging lihim na arkitekto ng kanyang tagumpay? Ang bawat patak ng dugo ko na dumadaloy patungo sa iyo ay tila isang liham ng paghingi ng tawad na huli na para basahin, Manuel. Ang boses ni Clarissa ay halos isang hininga na lamang. Tuyot at nanginginig habang nakasandal siya sa matigas na sandalan ng silya. Ang kanyang paningin ay nagsisimula ng lumabo dahil sa panghihina, ngunit tumanggi siyang ipikit ang kanyang mga mata. Nakatitig siya sa tubo kung saan dumadaloy ang kulay ube niyang buhay patungo sa maputlang braso ni Manuel. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hakbang sa isang mahabang landas ng pagsisisi. Sa tabi niya, ang abogado ni Manuel na si Attorney Mendoza ay tahimik na naghihintay, hawak ang isang luma at kupas na envelope. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng silid ay punong-puno ng mga hindi nasabing katotohanan na tila mga aninong nagmamasid sa kanila. Ang tanging naririnig ay ang rhythmic na tunog ng electronic monitor na nagbabantay sa mahinang pulso ni Manuel, isang matapang na tunog na nagsasabing lumalaban pa ang lalaking binaliwala ng mundo. Ma'am Clarissa, kailangan niyo itong marinig habang may lakas pa kayo. Ang mahinang simula ni Attorney Mendoza. Inilabas niya ang isang notebook mula sa envelope. Ang notebook na nakita ni Clarissa sa ilalim ng bahay. Ngunit ngayon ay may mga kalakip na opisyal na dokumento. Hindi lang basta pag-aalaga kay Lola Rosa ang ginawa ni Manuel. Noong mga unang taon niyo sa Manila, noong halos mabagsak ang kumpanya niyo dahil sa pananabutahe ng mga investors, si Manuel ang tumayo bilang liham na guardian angel ng inyong negosyo. Naramdaman ni Clarissa ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Anong ibig mong sabihin? Nagtrabaho siya bilang isang construction worker sa gabi at isang kargador sa umaga dito sa probinsya, at ang lahat ng kinikita niya ay ipinapasok niya sa isang dummy account na ginamit para pondohan ang inyong mga supplies, at nang hindi na sapat ang kanyang pagod. Tumigil ang abogado, ang kanyang mga mata ay naging malungkot habang nakatingin sa mga peklat sa braso ni Manuel. Nagpunta siya sa mga pribadong klinika para ibenta ang kanyang dugo. Higit sa 10 beses sa loob ng isang taon, Clarissa. Ang tagumpay mo ay itinayo sa literal na dugo at laman ng asawa mo. Medyo matinding paitang lumitaw nang mapansin ni Clarissa ang isang maliit na detalye sa kamay ni Manuel. Ang kanyang mga kuko ay may mga itim na mansa, hindi dumi, kundi mga sugat na hindi kailanman gumaling mula sa mga taon ng mabigat na pagtatrabaho. Ang bawat mantsa ay isang saksi sa bawat gabing pinili ni Manuel na magutom para lamang may maipadala sa Manila nang hindi nalalaman ni Clarissa. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Ang hikbi ni Clarissa, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa ilalim ng puting kumot ng ospital. Dahil alam niya ang iyong pagmamalaki, Clarissa. Sabi niya sa akin noon, gusto kong makita si Clarissa na lumilipad ng mataas, kahit ako ang magsilbing lupa na kanyang tinatapakan. Ang tanging hiling niya ay huwag niyo siyang kamuhian kapag nalaman niyo ang katotohanan. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang nurse. Ang kanyang muka ay puno ng pagkabahala. Doc, ang blood pressure ni Sir Manuel biglang bumagsak at si Lola Rosa sa kabilang kwarto nagsisimula ng mag-seizure. Ang katahimikan ay napalitan ng isang kontroladong kaguluhan. Ang mga nurse ay mabilis na lumapit sa machine ni Manuel. Ang tunog ng mabilis na pag-alerto ng monitor ay tila isang hiyaw ng babala. Naramdaman ni Clarissa ang paghila sa kanyang braso, isang senyales
na kailangang itigil ang transfusion dahil siya mismo ay malapit nang mawalan ng malay. Huwag! Ituloy niyo! Sigaw ni Clarissa. Pilit na pinipigilan ang nurse. Kailangan niya ang dugo ko. Huwag kayong hihinto. Ma'am, hindi na po kaya ng katawan niyo. Maaari kayong ma-stroke. Ang babala ng nurse habang pilit na tinatanggal ang karayom. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Clarissa ang mga mata ni Manuel na dahan-dahang gumalaw. Ang kanyang mga labi ay bumuka ng bahagya at sa isang napakahinang tinig, isang salita lamang ang lumabas. Takbo. Clarissa, si nanay. Sa kabilang dako ng dingding, narinig ang tunog ng pagtakbo ng mga doktor patungo sa ICU. Ang bawat hakbang nila ay tila isang pintig sa sentido ni Clarissa. Nakatitig siya kay Manuel na muling pumikit at sa kanyang ina na alam niyang nahihirapan sa kabilang silid. Naramdaman ni Clarissa ang pag-ikot ng paligid. Ang puting kisame ng ospital ay tila nagiging isang madilim na vortex na lumalamon sa kanya. Ang huling nakita niya bago tuluyang magdilim ang kanyang paningin ay ang dulo ng notebook ni Manuel na nalaglag sa sahig, nakabukas sa huling pahina kung saan nakasulat. Ang aking huling sakripisyo ay ang aking pananahimik dahil ang iyong kaligayahan ay sapat na kabayaran para sa aking buhay. Ang cliffhanger ay nag-iwan ng isang nakakatakot na katahimikan habang si Clarissa ay nawawalan ng malay dahil sa pag-aalay ng dugo. Ang monitor ni Manuel ay naglabas ng isang mahaba at matuwid na tunog ng babala at ang pinto ng ICU ni Lola Rosa ay marahas na isinara para sa isang emergency resuscitation. Sino ang unang bibitaw? Ang matandang pusong pagod na o ang batang pusong ibinigay na ang lahat? Ang bawat hininga ko ay tila ninanakaw mula sa baga ng mga taong pinakasinaktan ko. Ang katahimikan ng puting silid ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Nang dahan-dahang imulat ni Clarissa ang kanyang mga mata, ang unang tumambad sa kanya ay ang malabong anino ng kisame na tila bumibagsak sa kanyang dibdib. Ang kanyang buong katawan ay tila gawa sa tingga, mabigat, malamig at walang buhay. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso sa kanyang sentido. Isang mabagal at masakit na ritmo na nagpapaalala sa kanya na siya ay gising pa sa isang mundong mas gusto na niyang talikuran. Dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang braso at naramdaman ang hapdi ng plaster sa kanyang balat kung saan kinuha ang kanyang dugo. Ang lugar na yon ay tila isang tatak ng kanyang sumpa, isang paalala na sa loob ng maraming taon, ang kanyang dugo ay nanatiling mainit sa ginhawa habang ang dugo ni Manuel ay unti-unting nauubos para sa kanya. Nasaan sila? Ang mahinang tanong ni Clarissa. Ang kanyang boses ay parang gasgas na plaka sa tuyot niyang lalamunan. Walang sumagot sa loob ng ilang segundo. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-agos ng hangin mula sa aircon at ang marahang pagbukas ng pinto. Pumasok si Dr. Santos. Ang kanyang mga balikat ay nakabagsak at ang kanyang mga mata ay puno ng pagod na hindi kayang burahin ng kape. Gising ka na pala, Clarissa, ang mahinang sabi ng doktor. Lumapit siya at sinuri ang dextrose na nakakabit sa kamay ni Clarissa. Muntik ka nang ma-stroke dahil sa dehydration at bigla ang pagkawala ng dugo. Kailangan mong magpahinga. Hindi ko kailangan ng pahinga. Ang pilit na hiyaw ni Clarissa habang sinusubukang bumangon, ngunit ang kanyang paningin ay muling nagdilim. Napahawak siya sa gilid ng higaan, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa bakal na riles. Sabihin niyo sa akin, si Manuel, ang nanay Rosa, buhay pa ba sila? Huminga ng malalim si Dr. Santos at umiwas ng tingin. Ang bawat segundo ng kanyang pananahimik ay tila 1,000 karayom na bumaon sa puso ni Clarissa. Si Lola Rosa, matatag ang kanyang puso, Clarissa. Nalampasan niya ang seizure kanina, ngunit nananatili siyang komatose. Ang kanyang katawan ay tila naghihintay ng isang dahilan para magising. At si Manuel? Ang tanong ni Clarissa, ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Si Manuel ay nasa critical condition pa rin.
Ang malungkot na sagot ng doktor. Ang kanyang katawan ay masyadong bugbog sa loob ng maraming taon. Ang transfusion ay nakatulong, ngunit ang kanyang kalooban na lumaban ay tila nawawala na. Parang ibinigay na niya ang lahat at wala na siyang natitira para sa sarili niya. NG pagguho ang naramdaman ni Clarissa nang mapansin niya ang isang maliit na plastic na bag sa ibabaw ng side table. Sa loob nito ay ang mga gamit ni Manuel na tinanggal bago siya isinalang sa operasyon, ang kupas na pitaka, ang luma niyang panyo, at ang singsing na binili ni Clarissa sa palengke. Dinampot ni Clarissa ang pitaka at binuksan ito. Wala itong laman na pera. Ang tanging naroon ay isang maliit at gusot na litrato ni Clarissa noong araw ng kanilang kasal, at sa likod nito ay may nakasulat na maikling panalangin para sa kanyang kaligtasan sa Manila. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Clarissa ay tila nagkapira-piraso. Ang kanyang kayamanan, ang kanyang mga kumpanya, ang kanyang kapangyarihan, ang lahat ng yon ay tila mga walang kwentang basura sa harap ng piraso ng papel na ito. Siya ay isang bilyonaryong walang lamang kaluluwa, habang si Manuel ay isang mahirap na nagmamay-ari ng langit dahil sa kanyang pag-ibig. Gusto ko silang makita. Ang bulong ni Clarissa. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak sa litrato. Kahit gapangin ko ang pasilyong ito, makikita ko sila. Sa tulong ni Dr. Santos, dinala si Clarissa sa tapat ng salamin ng ICU. Doon, nakita niya si Manuel, napapalibutan ng asawa niya ng mga tubo at makina na tila mga aninong nagnanakaw ng kanyang natitirang hininga. Ang bawat haging ng makina ay tila isang paalala ng bawat sandaling tinalikuran ni Clarissa ang kanyang asawa. Sa kabilang bintana naman ay ang kanyang ina. 2 taong nagmahal sa kanya ng higit sa kanilang sariling buhay. Ngayon ay parehong nasa bingit ng kamatayan dahil sa kanyang kapabayaan. Biglang lumapit si Atty. Mendoza, ang kanyang muka ay seryoso. Ma'am Clarissa, may kailangang malaman kayo. Habang wala kayong malay, ang pulisya ay nakakuha ng testimonya mula sa lalaking nakaitim na sumunod kay Manuel. Hindi lang si Elena ang nasa likod nito. May isang malaking korporasyon sa likod ni Elena na gustong kunin ang lupain ni Lola Rosa dahil may nakatagong mina ng mineral doon. At ang korporasyong yon ay isa sa mga kasosyo nyo sa Manila. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Clarissa. Ang mga taong kasalo niya sa mga marangyang hapunan, ang mga taong tinatawag niyang kaibigan sa negosyo, ay ang mga taong nagtatangkang pumatay sa kanyang pamilya. Ang kanyang sariling mundo ang naging armas na pumaslang sa kanyang kaligayahan. Isang matinding pait ang lumitaw sa kanyang lalamunan. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang itinayo sa dugo ni Manuel, kundi itinayo rin sa isang patibong na ngayon ay sumasakal sa kanya. Sino? Ang tanong ni Clarissa. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang uri ng lamig na tila yelo. Sino ang korporasyong yon? Nang ibulong ni Atty. Mendoza ang pangalan, naramdaman ni Clarissa ang huling pader ng kanyang pagtitiwala na gumuho. Ito ang kumpanya ng taong balak niyang pakasalan sa Manila para sa isang business merger. Ngayon, nakatayo si Clarissa sa gitna ng 2 silid ng kamatayan. Bit-bit ang katotohanang ang kanyang buong buhay sa lungsod ay isang malaking kasinungalingan. Magagawa pa kaya ni Clarissa na gamitin ang kanyang natitirang yaman para labanan ang mga demonyong siya rin ang nag-imbita sa kanyang buhay? O huli na ang lahat para sa isang reyna na ang kaharian ay binuo sa ibabaw ng libingan ng kanyang sariling puso? Ito na ba ang kapalit ng lahat ng mga pangarap nating binuo sa ilalim ng mga bituin, Manuel? Isang katawan na puno ng tubo at isang pusong halos hindi na tumitibok dahil sa mga sugat na ako mismo ang nagtanim? Ang boses ni Clarissa ay basag, parang isang salamin na paulit-ulit na itinapon sa semento. Nakaupo siya sa tabi ng higaan ni Manuel. Ang kanyang buong mundo ay tila lumiit sa 4 na sulok ng ICU. Ang bawat mahinang tunog ng monitor ay tila tibok ng isang orasan na nauubusan na ng baterya. Isang paalala na ang bawat sandali ay isang pakikipagbuno sa tadhana. Hinawakan niya ang kamay ni Manuel.
Ang kamay na dati ay nagbibigay sa kanya ng init, ngunit ngayon ay kasing lamig na ng marmol. Sakit ang lumitaw nang mapansin ni Clarissa ang kanyang sariling singsing sa daliri ni Manuel. Ang singsing na itinubos niya sa palengke ay muling nasa nararapat na lugar nito. Ngunit sa halip na ligaya, ang dala nito ay isang matinding bigat sa kanyang dibdib. Habang ang asawa niya ay nasa bingit ng kawalan, si Clarissa ay nananatiling nakatali sa isang buhay na binuo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Richard, bakit siya? Ang mahinang tanong ni Clarissa sa kawalan. Si Richard, ang lalaking akala niya ay magliligtas sa kanya sa Manila, ang lalaking ipinagmamalaki niya sa kanyang mga kaibigan, ay siya palang hayop na nagpapahirap sa kanyang pamilya. Ang bawat I love you ni Richard ay tila isang nakakalasong patak ng ulan na unti-unting sumisira sa kanyang buhay. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog nito sa ibabaw ng plastic ay tila isang mabilis na tibok ng kaba. Nang tingnan niya ang screen, nakita niya ang pangalan ni Richard. Sa loob ng ilang segundo tila huminto ang paghinga ni Clarissa. Ang galit at pait ay nag-uunahan sa kanyang lalamunan. Dahan-dahan niyang sinagot ang tawag, ngunit hindi siya nagsalita. Clarissa, honey, nasaan ka na? Sabi ni Elena, ay may problema raw sa probinsya. Huwag ka nang magtagal dyan, kailangan tayo sa board meeting bukas. Alam mo namang mahalaga ang merger natin. Ang boses ni Richard ay puno ng pekeng pag-aalala. Ang tono nito ay kasing dulas ng langis. Naramdaman ni Clarissa ang panginginig ng kanyang mga panga. Board meeting? Merger? Yun lang ba ang mahalaga sa'yo, Richard? Habang ang asawa ko ay nag-aagaw buhay at ang nanay ko ay comatose dahil sa mga tauhan mong ipinadala dito? Katahimikan. Ang kabilang linya ay tila naging isang vacuum ng takot bago muling sumagot si Richard. Sa pagkakataong ito ay wala na ang tamis sa kanyang boses. So nalaman mo na rin pala. Well, Clarissa, huwag tayong maging emotional. Negosyo lang ito. Ang lupang yun ay ginto at ikaw mismo ang nagsabi sa akin na gusto mong lumaki ang kumpanya natin. Ginagawa ko lang ang para sa ikabubuti natin. Ikabubuti natin? Ang boses ni Clarissa ay naging kasing talim ng yelo. Pinatay mo ang pagkatao ko, Richard. Pinanood mong magdusa ang mga taong mahal ko para lang sa mga mineral na nakabaon sa ilalim ng lupa. Hinding-hindi mo makukuha ang lupang yon. Hinding-hindi. Huwag kang maging kampante, Clarissa. Ang pananakot ni Richard. Hawak ko ang mga dokumento ng utang ng kumpanya mo. Isang pirma ko lang, mawawala ang lahat ng pinaghirapan mo sa Manila. Babalik ka sa pagiging mahirap, sa pagiging basahan sa baryong yan. Isipin mo ang pride mo. Tumingin si Clarissa kay Manuel, pagkatapos ay sa kanyang ina sa kabilang bintana. Ang pride na tinutukoy ni Richard ay ang parehong pride na pumatay sa kanyang kaligayahan sa loob ng 5 taon. Sa sandaling iyon, ang ice queen ay tuluyan ng natunaw at mula sa abo nito ay bumangon ang isang babaeng wala nang kinatatakutan dahil nawala na sa kanya ang lahat ng mahalaga. Ikaing mo ang pera mo, Richard, ang huling sabi ni Clarissa bago niya marahas na pinatay ang tawag. Inilagay niya ang kanyang noo sa kamay ni Manuel at hinayaang ang kanyang mga hikbi ay maging tanging tunog sa silid. Manuel, gumising ka na. Patawarin mo ako. Iiwan ko ang lahat. Ang Manila, ang kumpanya, ang lahat ng pera. Dito na lang ako. Magiging asawa mo na ako ulit. Pakiusap, huwag mo akong iwan sa gitna ng labang ito. Isang mahinang paggalaw ang naramdaman ni Clarissa. Ang mga daliri ni Manuel ay tila gumalaw ng bahagya. Isang haplos na kasinggaan ng pakpak ng paru-paro. Napatingin si Clarissa sa mukha ng asawa at nakita niyang dahan-dahang bumubuka ang mga mata nito. Ngunit ang kagalakang naramdaman ni Clarissa ay napalitan ng takot nang makita niyang tila hirap na hirap si Manuel na huminga. Ang monitor ay nagsimulang maglabas ng mabilis na huni. Ang mga nurse ay muling nagtakbuhan sa loob ng silid. Ma'am, lumabas po muna kayo. Nagre-reject ang katawan niya sa transfusion.
Masyadong mahina ang kanyang puso. Ang sigaw ng isang nurse habang itinutulak siya palabas. Nakatayo si Clarissa sa labas ng pinto, nakatingin sa maliit na bintana. Nakita niya ang bawat pagsisikap ng mga doktor na ibalik ang tibok ng puso ni Manuel. Ang bawat shock mula sa defibrillator ay tila tumatama rin sa sarili niyang dibdib. Sa gitna, Angie ka ba? Lumapit si Atty. Mendoza, hingal na hingal. Ma'am Clarissa, may masamang balita. Si Richard, hindi lang siya tumawag. Nandito siya sa bayan. Kasama niya ang mga tauhan niya at ang sheriff. May dala silang court order para i-sequester ang bahay at lupa ni Lola Rosa. Ngayon din, napatitig si Clarissa sa pagitan ng silid kung saan namamatay ang kanyang asawa at sa pinto ng ospital kung saan darating ang kanyang kaaway. Isang matinding desisyon ang kailangang gawin. Mananatili ba siya sa tabi ni Manuel sa kanyang huling hininga? O lalabas siya para protektahan ang huling alaala ng kanilang pamilya? Mamatay na ang lalaking nagbigay ng lahat para sa'yo. Pero ang inaalala mo pa rin ay ang lupang ito? Napakababa mo rin pala talaga, Clarissa. Ang boses ni Richard ay kasing lamig ng bakal ng kutsilyo habang bumababa siya mula sa kanyang marangyang SUV sa tapat ng ospital. Ang bawat hakbang niya sa maputik na semento ay tila isang pagyurak sa huling natitirang dangal ng pamilya ni Clarissa. Suot niya ang kanyang mamahaling suit, walang bahid ng dumi, habang si Clarissa ay nakatayo sa harap niya na gulo-gulo ang buhok. Ang damit ay may mantsa ng dugo ni Manuel, at ang mga mata ay namumula sa puyat at pag-iyak. Nakatayo si Clarissa sa pagitan ng pintuan ng ospital at ng lalaking balak, sumira sa kanyang buhay. Sa likuran niya, sa loob ng ICU, ay ang asawa niyang pilit na ibinabalik ng mga doktor mula sa kamatayan. Sa harapan niya ay ang demonyong nagpanggap na anghel sa loob ng maraming taon. Ang ulan ay dahan-dahang pumapatak, tila mga luhang hindi na kayang ilabas ng kanyang mga mata. Huwag mong banggitin ang pangalan ni Manuel, Richard. Wala kang karapatan. Ang boses ni Clarissa ay mahina, ngunit may kalakip na bagsik na, tila isang nagngangalit na daluyong sa ilalim ng dagat. Rights? I have all the rights, Clarissa. Ang panunuyang sagot ni Richard habang iwinawagayway ang isang folder. Nandito ang sheriff. Nandito ang utos ng korte. Ang kumpanya mo sa Manila? It's practically mine now. At itong lupa ng nanay mo? Consider it the final payment for your incompetence. Kung sana ay pumirma ka na noong una pa, hindi na sana umabot sa ganito. Hindi na sana nasaktan ng hero mong asawa. Naramdaman ni Clarissa ang matinding panginginig ng kanyang mga kamao. Ang bawat salita ni Richard ay tila isang malakas na sampal na nagpapagising sa kanyang natutulog na kaluluwa. Sa loob ng maraming taon, naging sunod-sunuran siya sa mga dikta ng negosyo, sa mga plano ni Richard, sa ambisyon na akala niya ay magbibigay sa kanya ng kaligayahan. Ngunit ngayon, nakikita na niya ang lahat. Ang bawat business advice ni Richard ay isang hakbang para bitayin ang kanyang pamilya. Hindi pagbabalik loob ang naramdaman ni Clarissa nang mapansin niya ang isang matandang babae sa gilid ng pasilyo, nakatingin sa kanila habang hawak ang isang rosaryo. Naalala niya si Lola Rosa. Naalala niya kung paano ito nagtanim ng mga gulay sa lupang iyon para lamang may maipakain sa kanya noong bata pa siya. Ang lupang iyon ay hindi lamang mineral. Iyon ay ang pawis ng kanyang ina at ang dugo ng kanyang asawa. Ikaing mo ang mga dokumento mo, Richard. Ang mahinang sabi ni Clarissa, ngunit ang bawat salita ay sapat na para mapahinto ang nangiti sa mukha ng lalaki. Hindi ko ibibigay ang lupang ito, kahit maubos pa ang bawat sentimo ko sa Manila, kahit bumalik ako sa paglalako ng isda sa palengke. Hinding-hindi mo makukuha ang huling alaala ni Manuel at ng nanay ko. You're making a mistake, Clarissa. You'll lose everything. Ang banta ni Richard, ang kanyang muka ay naging parang sa isang hayop na handang sumunggab. I already lost everything the moment I trusted you, ang sagot ni Clarissa. But I found myself today. At ang Clarissa na kaharap mo ngayon ay hindi na ang babaeng madaling lokohin ng mga matatamis mong salita. Biglang bumukas ang pinto ng ospital at lumabas si Dr. Santos. Ang kanyang muka ay puno ng tensyon. Clarissa!
Kailangan ka sa loob. Si Lola Rosa. Nagising siya. Hinahanap ka niya. At hinahanap niya si Manuel. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Clarissa. Ang kanyang ina, na matagal ng komatose ay sa wakas ay nagising. Ngunit ang kagalakang yon ay agad na napalitan ng isang matinding takot. Paano si Manuel, Doc? Ang tanong ni Clarissa. Ang kanyang hininga ay naging mabilis. Masyadong mahina ang kanyang puso, Clarissa. Ang paggising ni Lola Rosa ay tila nagbigay ng signal sa katawan ni Manuel na pwede na siyang magpahinga. Bumagsak ang kanyang vital signs sa sandaling nagmulat ng mata ang nanay mo. Ang cliffhanger ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Sa sandaling bumalik ang buhay sa kanyang ina, ang buhay naman ng kanyang asawa ay unti-unti nang kumakawala. Si Clarissa ay kailangang pumili sa pagitan ng pagpasok sa silid para marinig ang huling bilin ng kanyang ina o ang manatili sa tabi ni Manuel habang pilit itong ibinabalik ng mga machine. At sa labas, si Richard ay nagsimula nang magbigay ng senyas sa sheriff na pumasok sa loob ng ari-arian. Magagawa pa kaya ni Clarissa na protektahan ang lahat? O kailangan niyang isakripisyo ang isa para may salba ang iba? Ang hiyaw ng monitor ni Manuel ay umabot hanggang sa labas ng pasilyo. Isang mahabang tunog na nagsasabing ang oras ay tuluyan na ngang huminto. Wala na siya, Clarissa. At wala nang makapagbabalik sa mga pagkakataong nawala. Malamig na sabi nito, ang mas masakit, ikaw mismo ang naging dahilan kung bakit nawala ang huli niyang pag-asa. Hanggang sa pinakahuling sandali, hinintay ka niya, pero hindi ka dumating. Ang boses ni Richard ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa loob ng ICU, malamig at walang bahid ng awa. Habang ang mahabang tunog ng monitor ay nagpapahiwatig na wala nang ang buhay sa katawan ni Manuel, si Richard ay nakatayo sa may pintuan, hawak ang mga dokumentong magpapabagsak sa pamilya ni Clarissa. Ang bawat salita niya ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kaligayahan ni Clarissa. Nakatitig si Clarissa sa puting screen ng monitor. Ang tuwid na linyang iyon ay tila isang hangganan na hindi na niya malalampasan. Ang bawat sakripisyo ni Manuel, ang bawat gabing nagtrabaho ito, hanggang sa mamanhid ang mga kamay, ang bawat patak ng dugo na ibinigay nito para sa kanyang kumpanya. Ang lahat ng iyon ay nagtatapos sa tunog na ito. Napaluhod si Clarissa sa tabi ng kama. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa malamig na palad ni Manuel. Ang kanyang hikbi ay hindi na lumalabas sa kanyang lalamunan. Ito ay isang tahimik na pagsigaw ng kaluluwang nawasak. Doc! Pakiusap! Isa pa! Huwag kayong hihinto! Ang hiyaw ni Clarissa nang makita niyang dahan-dahang ibinababa ng mga doktor ang kanilang mga kagamitan. Ang bawat shock mula sa defibrillator ay tila tumatama rin sa sariling dibdib ni Clarissa. Ngunit ang katawan ni Manuel ay nananatiling walang kibo. Sa gitna ng kaguluhan, isang mahina at nanginginig na boses ang narinig mula sa pintuan ng kabilang silid. Si Lola Rosa, na nakasakay sa wheelchair at itinutulak ng isang nurse, ay nakatingin sa kanyang tunay na anak. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng dilim ng koma. Ngayon ay nagliliyab sa isang uri ng sakit na tanging isang ina lamang ang makakaramdam. Manuel, anak ko, huwag kang bibitaw. Ang bulong ni Lola Rosa. Ang bawat salita niya ay tila isang panalangin na pilit binabasag ang pader ng kamatayan. Clarissa, tawagin mo siya. Tawagin mo ang asawa mo. Hindi pera ang kailangan niya, kundi ang boses ng babaeng pinag-alayan niya ng buhay. Lumapit si Clarissa sa tainga ni Manuel. Ang kanyang luha ay pumapatak sa pisngi ng asawa. Manuel, pakiusap, bumalik ka. Iiwan ko na ang lahat. Wala akong pakialam sa kumpanya, sa pera, o sa Manila. Gusto ko lang na maging asawa mo ulit. Gusto kong ipagluto ka. Gusto kong alagaan ka. Manuel, huwag mo akong iwan sa dilim na ito. Ang milagro ang naganap nang ang tuwid na linya sa monitor ay biglang gumalaw.
Isang maliit na pintig, katapos ay isa pa. Ang mahabang tunog ay napalitan ng rhythmic na haging ng buhay. Ang bawat doktor ay tila nabuhayan ng loob, muling kumilos ng mabilis para isalba ang lalaking tila bumalik mula sa kabilang buhay dahil sa isang tawag ng pag-ibig. Habang nangyayari ang himalang ito, si Elena ay kinaladkad ng mga pulis papasok sa pasilyo ng ospital. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at desperasyon. Nang makita niya si Richard, bigla siyang sumigaw. Ang boses niya ay puno ng katusuhan. Richard, wag mo akong talikuran. Sinunod ko ang lahat ng utos mo. Sabi mo ay hindi masasaktan si Manuel. Sabi mo ay pera lang ang kailangan natin. Ang hiyaw ni Elena na tila isang hayop na nasukol, natigilan ang lahat. Ang sheriff na kasama ni Richard ay napatigil sa pagpirma ng mga papeles. Ang pag-amin ni Elena ay tila isang malakas na pasabog na naglantad sa tunay na mastermind ng krimen. Tumingin si Clarissa kay Richard. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang uri ng kapangyarihan na hindi kailanman nabili ng kanyang pera. Tapos na ang laro mo, Richard. Ang mahinang sabi ni Clarissa. Ang boses niya ay kalmado, ngunit puno ng panganib. Atty. Mendoza, ipakita mo sa kanila. Inilabas ni Atty. Mendoza ang isang recorder. Nandito ang lahat ng usapan niyo ni Elena. Richard, ang bawat plano mong ipasabotahe ang gamot ni Lola Rosa at ang pag-upa sa mga lalaking nanakit kay Manuel. Ang akala mo ay nakuha mo ang lahat, pero nakalimutan mong sa huli, ang katotohanan ay laging humahanap ng paraan para lumabas. Ang mukha ni Richard ay namutla. Ang kanyang marangyang suit ay tila naging isang kulungan. Ang bawat I love you na sinabi niya kay Clarissa ay naging ebidensya laban sa kanya. Mabilis siyang pinalibutan ng mga pulis. Ang tunog ng posas na nagsasara sa kanyang mga kamay ay ang tanging clink na narinig sa katahimikan. Hindi pa tayo tapos, Clarissa. Ang huling banta ni Richard bago siya isakay sa sasakyan ng pulis. Babagsak ka rin. Wala kang ititira para sa sarili mo. Bumagsak na ako, Richard. Ang sagot ni Clarissa habang nakatingin sa natutulog na si Manuel na ngayon ay may maayos na ng tibok ng puso. At sa pagbagsak ko, doon ko natagpuan ang tunay na kayamanan na hindi mo kailanman maiintindihan. Naiwan si Clarissa sa gitna ng pasilyo, kasama ang kanyang ina at ang kanyang asawang muling nabuhay. Ang ulan sa labas ay tuluyan ng tumila, at ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang pumasok sa bintana. Tumatama sa mga kamay ni Clarissa at Manuel na magkahawak ng mahigpit. Ngunit sa gitna ng kapayapaan, lumapit si Dr. Santos na may dalang isang huling balita. Clarissa, ligtas na si Manuel, pero ang kanyang mga kamay, dahil sa tindi ng pinsala at sa mga taon ng mabigat na trabaho, maaaring hindi na niya muling magamit ang mga ito sa pagsasaka o sa pagmamaneho. Ang kanyang pangkabuhayan ay tuluyan ng nawala. Ang Cliffhanger AI nag-iwan ng isang bagong hamon. Paano bubuin ni Clarissa ang isang buhay para kay Manuel na hindi nakabase sa kanyang yaman, kundi sa pagpapanumbalik ng dangal ng isang lalaking nawalan ng kakayahang magtrabaho para sa kanyang minamahal? Magagawa kaya ni Clarissa na maging kamay ni Manuel sa mundong dati ay siya ang pinagsisilbihan? Ang mga kamay na dati ay nagpapatakbo ng ating mundo. Ngayon ay tila mga tuyong sanga na hindi na kayang humawak kahit ng isang baso ng tubig. Ang boses ni Clarissa ay puno ng pag-aalaga, habang dahan-dahan niyang sinusubuan ng lugaw si Manuel. Nakaupo sila sa beranda ng kanilang lumang bahay. Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa sahig na kawayan. Ang bawat paggalaw ni Clarissa ay maingat. Tila natatakot na mabaling ang anumang natitirang piraso ng dignidad ni Manuel. Nakatingin lamang si Manuel sa kanyang sariling mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Mga kamay na nanginginig, walang lakas, at puno ng mga peklat na hindi na kailanman mabubura. Hence pagpapakumbaba ang namayani sa paligid. Ang dating bilyonaryong si Clarissa, na dati ay may dose-dose ng katulong na naghihintay sa bawat utos niya, ngayon ay masayang naglalaba ng mga damit ni Lola Rosa at nagluluto gamit ang panggatong. Ang amoy ng usok at sariwang hangin ay mas mabango pa sa
anumang mamahaling pabango na ginamit niya sa Manila. Sa bawat pagpiga niya ng basang damit, nararamdaman niya ang tunay na bigat ng buhay, isang bigat na hindi nakakasakal, kundi nagbibigay sa kanya ng katuturan. Clarissa, hindi mo kailangang gawin ito, ang mahinang sabi ni Manuel. Ang kanyang boses ay puno ng hiya. Dapat ay nandoon ka sa Manila, sa iyong mga opisina, hindi dito sa putikan, nag-aalaga sa isang lalaking wala ng silbi ang mga kamay. Itinigil ni Clarissa ang kanyang ginagawa at hinawakan ang pisngi ni Manuel. Manuel, sa loob ng 5 taon, ikaw ang naging kamay, pa, at puso ng pamilyang ito habang ako ay bulag sa aking ambisyon. Ngayon, hayaan mo namang ako ang maging kamay mo. Ang kumpanya sa Manila, ibinenta ko na ang lahat. Binayaran ko ang lahat ng utang at ang natira ay gagamitin natin para magtayo ng isang maliit na klinik dito sa ating baryo. Wala na ang ice queen, Manuel. Ang asawa mo na lang ang narito. Isang tunog ng mabilis na paghinga ang narinig mula sa loob ng bahay. Si Lola Rosa ay dahan-dahang lumabas. Bit-bit ang isang lumang kahon. Ang kanyang mga hakbang ay masigla na. Tila ang paggaling ni Manuel ang naging pinakamabisang gamot para sa kanya. Inilapag niya ang kahon sa harap ni Clarissa. Ito ang huling hiling ng tatay mo bago siya mamatay, Clarissa, ang sabi ni Lola Rosa. Isang lihim na deposito sa bangko na para lamang sa oras ng matinding pangangailangan. Akala ni Elena ay nakuha na niya ang lahat, pero ang susi ay palaging nasa ilalim ng rebulto ng Santo Niño na binabantayan ni Manuel gabi-gabi. Nang buksan ni Clarissa ang kahon, nakita niya ang sapat na halaga para hindi na sila maghirap kailanman. Ngunit hindi ang pera ang kumuha ng kanyang atensyon. Naroon ang isang lumang susi, ang susi ng ang alamat, ang jeepney ni Manuel. Nakita ko ang buyer, Manuel, ang sabi ni Clarissa na may kasamang ngiti. Binili ko itong muli. Nandyan ito sa tapat ng garahe, naghihintay sa'yo. Hindi mo man ito madrive sa ngayon. Ito ang magpapaalala sa atin na ang bawat biyahe ng buhay ay palaging may daan, pabalik sa tahanan. Napatingin si Manuel sa labas, at doon, sa ilalim ng puno ng nara, ay nakaparada ang makulay na jeepney. Ang chrome nito ay kumikislap sa ilalim ng araw, tila isang simbolo ng kanilang muling pagkabuhay. Ang bawat pintura nito ay tila nagkukwento ng kanilang nakaraan at ng kanilang bagong simula. Naramdaman ni Manuel ang isang mainit na luha na pumatak sa kanyang pisngi. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa sa pagpasa ng mundo. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang bakod. Isang lalaking nakauniforme ng pulis ang bumaba at may dalang isang opisyal na dokumento. Ma'am Clarissa, kailangan niyo pong sumama sa amin sa presinto, ang sabi ng pulis. Si Elena, nagpakamatay siya sa loob ng selda. Ngunit bago siya mamatay, may iniwan siyang huling testimonya na magdadala sa inyo sa isang mas malalim pang lihim tungkol sa pagkamatay ng inyong ama. Ang cliffhanger ay nag-iwan ng isang nakakanginig na katahimikan. Ang kapayapaang akala ni Clarissa ay nakuha na niya ay tila isang panimula lamang ng isang mas malaking katotohanan. Anong lihim ang itinago ni Elena hanggang sa kanyang huling hininga? At magagawa kaya ni Clarissa na harapin ang multo ng kanyang ama habang pilit na binubuo ang kanyang pamilya? Hindi ang pera mo ang pumatay sa tatay mo, Clarissa. Ang tunay na pumatay sa kanya ay ang labis na pagmamahal niya sa iyo na hindi mo kailanman naintindihan hanggang sa naging huli na ang lahat. Ang salitang ito mula sa huling sulat ni Elena ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Clarissa. Nakatayo siya sa gitna ng sementeryo sa harap ng puntod ng kanyang ama na si Mang Teodoro. Ang hangin ay umiihip-ihip ng malakas, tila bumubulong ng mga lihim ng nakaraan na matagal nang ibinaon sa limot. Hawak ni Clarissa ang naninilaw na papel. Ang bawat letra ay tila isang lason na dahan-dahang nagpapalaya sa kanyang kaluluwa mula sa mga kasinungalingan. Isiniwalat ni Elena
sa kanyang huling hininga na ang tatay ni Clarissa ay hindi namatay sa aksidente. Namatay ito dahil sa labis na pagtatrabaho sa minahan, lihim na nag-iipon para sa pag-aaral ni Clarissa sa Manila. At ang lupang ipinaglalaban ni na Richard ay ang lupang pinagtatrabahuhan noon ng kanyang ama. Ang lupang ayaw nitong ibenta dahil alam niyang ito ang huling pamana niya sa kanyang anak. Si Elena ang nagtago ng katotohanan ito, ginamit ang utang na loob ni Clarissa para sa sariling interes. Patawad, tatay. Ang mahinang bulong ni Clarissa habang dahan-dahang lumuluhod sa damuhan. Ang kanyang mga kamay ay humahaplos sa malamig na marmol ng puntod. Ngayon ko lang naintindihan na ang bawat hakbang ko patungo sa tagumpay ay itinapak ko sa iyong mga balikat. At ang bawat sentimong ipinagmalaki ko ay nagmula sa iyong huling hininga. Angie, pagpapatawad ang naramdaman ni Clarissa nang maramdaman niya ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Lumingon siya at nakita si Manuel. Nakatayo ito ng matuwid, kahit na ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakasabit nang walang buhay sa kanyang tabi. Ang mga mata ni Manuel ay puno ng pangunawa. Walang bakas ng panunumbat. Clarissa, nakaraan ay hindi na mababago, pero ang kasalukuyan ay nasa ating mga kamay. Ang mahinang sabi ni Manuel, hindi mo kailangang pasanin ang buong mundo ng mag-isa. Narito ako, narito ang Nanay Rosa. Tapos na ang laban sa Manila. Dito sa lupang ito ay malaya ka na. Dahan-dahang tumayo si Clarissa at isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Manuel. Ang tunog ng tibok ng puso ni Manuel ay tila isang pamilyar na himig na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Clarissa na hindi siya ang billionaire CEO o ang Ice Queen. Siya ay si Clarissa lamang, isang asawa, isang anak, at isang babaeng natutong magmahal muli. Bumalik sila sa kanilang lumang bahay, kung saan naghihintay si Lola Rosa na may dalang mainit na hapunan. Ang amoy ng sinigang na isda ay humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak sa paligid. Ang alamat na jeepney ay nakaparada sa tapat. Ang mga kulay nito ay lalong tumitingkad sa ilalim ng papalubog na araw. Nanay, tawag ni Clarissa habang lumalapit sa kanyang ina. Ginawa niya ang tradisyonal na pagmamano, ang pagdampi ng kamay ng ina sa kanyang noo. Ang kilos na ito ay tila isang selyo ng kanyang muling pagbabalik sa kanyang pinagmulan. Salamat sa Diyos at kumpleto na tayo, anak. Ang sabi ni Lola Rosa, ang kanyang tinig ay puno ng galit at ligaya. Wala ng Richard, wala ng Elena. Ang natitira na lang ay tayo. Naupo sila sa hapagkainan, isang simpleng pagsasalo na mas masaya pa sa anumang marangyang piging sa Manila. Habang kumakain, inalalayan ni Clarissa ang mga kamay ni Manuel, pinupunasan ang bawat butil ng kanin na hindi nito maabot. Walang hiya sa mga mata ni Manuel, kundi pasasalamat. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa katahimikan ng gabi, nagpalitan sila ng mga pangakong hindi na kailanman mababasag. Ang hustisya ay nakamit na. Si Richard ay nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo at ang kumpanya ni Clarissa ay ginawa niyang isang foundation para sa mga pamilya ng mga minero. Ang lupa ni Lola Rosa ay naging isang protektadong sakahan kung saan ang bawat halaman ay simbolo ng kanilang muling pag-asa. Nakatayo si Clarissa sa bintana, pinagmamasdan ang mga bituin. Ang dilim ng gabi ay hindi na nakakatakot dahil alam niyang may liwanag na naghihintay sa kanya sa bawat umaga. Ang kanyang puso, na dati ay kasing lamig ng yelo, ngayon ay nagliliyab sa init ng tunay na pag-ibig at pagmamahal sa pamilya. Manuel, tawag ni Clarissa sa kanyang asawa na nasa likuran niya. Anong gusto mong gawin natin bukas? Lumapit si Manuel at tumingin din sa labas. Gusto kong makita ang pagsikat ng araw kasama mo, Clarissa, at gusto kong magtanim ng mga bagong binhi sa lupang ito. Sapagkat dito, sa gitna ng ating mga sugat, ay tutubo ang pinakamagandang bulaklak ng ating buhay. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang mahinang tunog ng sasakyan ang huminto sa ibaba. Isang batang lalaki ang bumaba. May bitbit na isang lumang bag at isang sulat na may selyo ng Manila City Jail.
Sino siya? Ang tanong ni Manuel. Naramdaman ni Clarissa ang isang bagong kaba. Ang huling lihim ni Elena ay hindi pa pala natatapos sa kanyang pagkamatay. May isang buhay pang naiwan na kailangang harapin ni na Clarissa at Manuel. Isang buhay na magpapabago sa kanilang kahulugan ng pamilya magpakailanman. Lumipas ang 2 taon na, tila isang banayad na agos ng ilog sa kanilang buhay sa probinsya. Ang ingay at usok ng Manila ay tila isang malabong panaginip na lamang para kay Clarissa. Sa lupang dati ay binalak simentin at sirain para sa mineral. Ngayon ay nakatayo ang klinika ng pag-asa. Isang maliit ngunit malinis na gusali kung saan ang mga mahihirap na taga-baryo ay nakakatanggap ng libreng gamot at kalinga. Ang bawat dingding nito ay pininturahan ng kulay ng langit, sumisimbolo sa bagong simula na itinayo ni Clarissa mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Nakatayo si Clarissa sa pintuan ng klinika, pinagmamasdan ng isang batang lalaki na masayang tumatakbo sa bakuran. Siya si Gabriel, ang anak ni Elena, na iniwan sa kanyang pangangalaga. Ang pagtanggap kay Gabriel sa kanilang tahanan ang naging huling hakbang ng pagpapatawad ni Clarissa. Sa bawat ngiti ng bata, nakikita niya ang pagkakataong ituwid ang mga pagkakamaling nagawa ng kanyang pinsan at ang sarili niyang mga pagkukulang. Hindi na siya ang babaeng nagpapadala lamang ng tseke. Siya na ang nanay ninang na nagbabasa ng kwento bago matulog at humahalik sa mga sugat ng bata. Nanay Clarissa, tingnan niyo po ang bulaklak na nakuha ko para kay Lola Rosa. Ang masayang sigaw ni Gabriel habang iwinawagayway ang isang dilaw na mirasol. Napangiti si Clarissa, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata na wala ng bakas ng lamig ng yelo. Napakaganda, Gabriel. Tiyak na matutuwa ang lola mo. Dahan-dahang lumabas si Manuel mula sa loob ng bahay. Suot ang kanyang simpleng polo na puti. Bagaman ang kanyang mga kamay ay nananatiling mahina at bahagyang nanginginig, natutunan na niyang gamitin ang mga ito sa ibang paraan. Hindi na siya nagsasaka, ngunit siya na ang guro sa kanilang maliit na paaralan sa baryo, nagtuturo sa mga bata ng halaga ng katapatan at pagmamahal sa kalikasan. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay may bigat ng karanasan. At ang bawat bata sa baryo ay itinuturing siyang isang tunay na bayani. Lumapit si Manuel kay Clarissa at maingat na ipinatong ang kanyang braso sa balikat ng asawa. Kahit hindi niya magawang yakapin ng mahigpit si Clarissa, ang init ng kanyang presensya ay sapat na. Nang wagas na kaligayahan ang namayani, nang magtama ang kanilang mga paningin. Naroon pa rin ang mga peklat sa kanilang mga puso, ngunit ang mga ito ay hindi na masakit. Sila ay naging mga palamuti na lamang ng kanilang matatag na pagsasama. Manuel, naalala mo ba noong una akong bumalik dito? Ang mahinang tanong ni Clarissa habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Akala ko ay kaya kong bilhin ang langit. Hindi ko alam na ang langit pala ay narito lang sa tabi mo, sa ilalim ng bubong na ito. Hinaplos ni Manuel ang buhok ni Clarissa gamit ang kanyang mga daliri na mayroon ng bahagyang lakas. Ang mahalaga, Clarissa, ay nahanap mo ang daan pauwi. Ang pera ay naglalaho, ang kumpanya ay pwedeng gumuho, pero ang pag-ibig na dumaan sa apoy ay mananatiling kasing ningning ng ginto. Natanaw nila si Lola Rosa sa ilalim ng puno ng nara, masayang nakikipaglaro kay Gabriel. Ang matanda ay tila bumata ng 10 taon, ang kanyang tawa ay kasing linaw ng tubig sa sapa. Wala na ang mga tubo ng oxygen, wala na ang amoy ng kamatayan. Ang tanging naroon ay ang bango ng dapo at ang tunog ng hangin sa mga dahon. Nakalaya na sila. Napatawad na ni Clarissa ang kanyang sarili at ang bawat batingaw ng kampana sa simbahan tuwing hapon ay tila isang pasasalamat sa tadhana. Ang kanilang buhay ay hindi perpekto. May mga araw na mahirap pa rin, ngunit hindi na sila natatakot sa dilim. Sapagkat natutunan nilang ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o sa dami ng sasakyan, kundi sa higpit ng hawak ng kamay sa gitna ng unos at sa dami ng mga pusong natulungan mong tumibok muli. Sa paglubog ng araw, ang anino ng ang alamat na jeepney
ay humahaba sa damuhan. Ito ay mananatili roon, hindi na bilang isang sasakyang pangkabuhayan, kundi bilang isang monumento ng isang lalaking nagbigay ng lahat at ng isang babaeng natutong tumanggap ng lahat. Ang pag-ibig sa huli ay hindi lamang isang pakiramdam. Ito ay isang desisyon na manatili, magsakripisyo, at magpatawad ng walang hanggan. At doon, sa maliit na baryong yon, ang kwento ni na Clarissa at Manuel ay naging isang alamat ng pag-asa na magpapatuloy sa bawat salinlahi.